Ayun, so magandang gabi sa inyo. Kunyari, wala pa akong sinasabi ha. I'm Christopher Villegas. Ito sa ako sa mga class leader ng Team Genuine Academy. So ito, ang Team Genuine Academy is online course. Meron tayong 4 courses sa Team Genuine Academy. So, ang in-enroll ninyo is yung Instapera course. Ayan. So, starter course, lifestyle course, premium course, at Instapera course. Itong leadership na to, para lang ito sa mga diamond leader na katulad ko. Yan. So ito mamaya pag-aaralan natin. Kaya nag-isip din talaga ako ng paraan, paano ko kaya magagawang tulungan sila. So humingi ako ng pahintulot kay Coach Cher na magkaroon ako ng implementation session. Kasi hindi lang naman ako basta title na leader lang. Gusto ko isinasabuhay ko yung pagiging leader ko. Kasi para sa akin ang motto ko ng pagiging leader, hindi para paglingkuran, kundi magbigay ng lingkod sa mga tao. Then, ano pa ba? Ito yung dropshipping business center ko, ipapakita ko sa inyo. Kunyari wala kayong nakikita, ha? Ayan. Ito yung dropshipping business center ko. Kunyari wala kayong nakikita. Kunyari bulat kayo, no? So ito yung dropshipping business center ko. Kung makikita ninyo, yung dropshipping business center ko is meron nakalagay na premium plus lifestyle. Kung halimbawa mag-o-order ako para sa sarili ko, halimbawa makakapagbenta na din kayo, ang iano ko dyan, personal repeat order. Kung halimbawa naman is para sa clients ko or sa magiging clients mo, sabihin mo lang sa akin, gagamitin ko itong dropshipping system siya for global customers. Yan yung business partners natin, GFAX International. At kung may time ka, available ka, i-search mo kung ano yung mga products natin na sobrang ganda, lalo na yung Elixir Placenta Oral Stem Cell na sinesend ko sa group chat natin. Halimbawa, si Ma'am Elaine, si Sir Leoncho, at si Ma'am Juliet. Ilalagay ko lang dito is new customers. New customers, first name, middle initial, last name, mobile number, email address, kahit wag ng Facebook. Tapos nun, halimbawa, kapitbahay ko kayo, Karangalan, Barangay San Isidro. So, dito yung country natin, international tayo. Meron tayong office sa Singapore, Taiwan, UAE, United Arab Emirates. Kung halimbawa may mga clients kayo na wala yung office natin doon, magsabi lang kayo para mailapit natin kay Coach Carl. Siyempre, ilalagay ko dyan is Philippines. Ngayon, halimbawa magkalugar tayo, taga Rizal. Halimbawa taga Rizal ka, ilalagay mo lang dyan. Then, Quintaco. Then, Barangay San Isidro. Ang payment natin is palaging COD. COD. Tapos landmark ko is DepEd Calabarzon. Malapit na kami sa DepEd Calabarzon. Yan. Then, submit. Yan. Siyempre, hindi niya i-accept yan. Then, halimbawa, itong Oclarino Florentino, pangalan mo na yan, pipindutin mo lang yan. Pipindutin mo lang yan. Pag pinindot ko yan, lalabas na yung details niya dito. Yan. So meron tayong products, health products, slimming products, beauty products. May mga mumurahin tayong products, may mga pangmasa na products. Meron din tayong mga mamahaling products at doon ako naka-focus. Kaya yun yung reason kung bakit malaki yung income ko. Then nakalagay na diyan Oclarino Florentino na Baliches, Quezon City, Barangay Gulod, yan yung contact number. Then ito yung mga products. Halimbawa, GFAX Spirulina, kung familiar kayo sa Spirulina, naging kilala yan nung panahon ng pandemic. Yan. Ilalagay ko lang dyan, umorder ng isa, 1. So ang total niyan is 999 for men. So ang GFAX Spirulina, nakakatulong siya na makapagpatigas ng muscle. Kasi panlalaki itong Spirulina for men. So ito naman is for women. Halimbawa, umorder para sa asawa niya, for women isa. Pindutin natin is 999. Pampagana. Kumain. Kasi para sa kababaihan yan. So ibababa lang natin yan. Yan, down. Then ang nakalagay na dyan is 1,998. So 160 shipping fee. Every time na meron kayong client, lagi na ninyong isasama yung shipping fee sa products. Para ipapaalam na lang natin sa clients. Halimbawa, clients ko si Ma'am Elaine. Ma'am Elaine, interested ka sa products. Dahil nagtiwala ka sa products na binibenta ko sa business na sinimulan ko, eto, free shipping fee na lang. 2,158 na lang yung babayaran mo. Yun. Palagi mong sasabihin free shipping fee, pero ang totoo talaga, isinama mo na yung shipping fee. So 999 ang SRP, suggested retail price. Ngayon, kung personal repeat order, so makabenta ko niya ng 1 bottle coach. Magkano yung magiging commission ko? Makabenta ka ng 1 bottle of Spirulina for men or Spirulina for women. Magkano naman ang e-com price? So titingnan natin dito yung e-com price. Ito, GFAX Spirulina for women, for men. So ang e-com price niyan is 580. So may calculator kayo, i-ready yung books at saka ballpen. Meron na? Type mo nga dyan sa chat ng 5 kung meron ka ng papel at ballpen dyan sa tabi mo. So si Sir Leoncio, alam kong wala. I hope na makasunod ka kasi may naman to. May parang record, naka-record tayo. I-review mo na lang din tapos mag-take notes ka na lang din para hindi ka mapag-iwanan. Type mo dyan letter 5. Type mo sa comment section number 5 kung meron ka ng notebook at saka ballpen sa tabi mo para alam ko din. Search, type mo 5 sa comment section. Yan, si Ma'am Elaine, meron na. Si Ma'am Elaine. Si Ma'am Juliet, nagtatype pa, no? Sige, open na lang din tayo ng mic kasi konti lang din naman tayo. Open ka na lang ng mic, si Ma'am Juliet, para hindi na po kayo mahirapan. Nag-aalala ko sa inyo, ayoko po kayo nahihirapan. Yan. Salita na lang po, Ma'am Juliet. Yun, so ang itatype mo dyan, ang e-com price is 580. So ang SRP natin is 999. So magkano yung commission ng per bottle, Ma'am Elaine? Sige, open ka po ng mic, Ma'am Elaine.
Magkano po yung commission ng per bottle ng spirulina for men? 580 e-com price, 999 suggested retail price. Sige, open ka po ng mic. 419. Pwede na po. Halimbawa sa isang linggo is makapagbenta kayo ng 5 lang. 5 lang. So 419 times 5, magkano po yun? 419 times 5, magkano po yun? 2096. Eh sa isang buwan, meron po tayong 4 na linggo. So 2,996 times 4, magkano po yun? Times 4. Pa isa-isa lang na benta mo, no? Yan. Calculator na po tayo kasi napakahalaga po talaga nito kasi gusto ko talaga maunawaan at maintindihan ninyo at matutunan din po kayo paano gagamitin natin yung sistema. Open ka din, Ma'am Juliet, di ba nasa starter course ka na? Hindi ka pa din po ba nabigyan ng admin ng Team Genuine Tech Support? Open ka po ng mic, Ma'am Juliet. Sige, okay lang po, tayo lang din naman. Open ka ng mic. Mamaya sagutin ko po lahat ng mga magiging tanong ninyo sa dulo, sa mga may concern. Open ka na lang po ng mic para hindi ka na po mahirapan. Ayun. Hindi ka pa din nag-message ka na po ba sa Team Genuine Tech Support? Ngayong araw? Opo. Sumagot Opo. na sila? Sumagot na? Ano pa ako? Oo. Ayun. Ano lang ako mag-a-apply pa lang ako ng ano. Kasi pag hindi pa din sumagot yung admin doon, sakali na po natin na Ma'am Juliet. Pahit ka po ba doon? Charot. Pag natin gaganyan. Biro lang po yun. Pag natin gaganyan. 8,380. So what if kung dalawang beses, sa 2 bottles yung nabibenta mo sa loob ng isang araw? 8,380 times 2, Ma'am Elaine. 8,300 times 80. Yan yung potential income po per month. Starter course pa lang po yan. Pero kung sa premium course po yan, meron tayong tinatawag na 8 ways to earn. Yan. So, yan yung potential income ninyo. Yan yung dropshipping system. Syempre, hindi ko po kapag ito na po, kasi e-commerce ito. Balik tayo sa dropshipping system, siya for global customers. Tapos, Oplarino Florentino. Yan. Ganyan lang po, mag-encode nyo lang po yung clients mo. Yan. So, ako hindi ko po kasi ito i-encode kasi darating din talaga yung time, magkakaroon ka ng sariling dropshipping business center mo. Na kumbaga, binibigyan ko lang kayo ng overview. Etong si Ma'am Juliet, dapat nag-top up ka na lang po sana para hindi ka na nag-doble. Ay, si Ma'am Eileen din pala. Magta-top up ka po pala sana, no? Kaso hindi natuloy. Ayun. Asan na yung beef experience ng for men? Ito, for men, 1. 1. Tapos spirulina for women, 1. So, 999. Submit order nyo lang po yan. Then, confirm. Siyempre, hindi ko po confirm yan. Baka sabihin ng kapatid na mama ko na wala naman akong in-order, bakit nagpadala ka ng products? Yan. So, hindi na natin kailangan mag-stock ng maraming products, hindi na natin kailangan ng warehouse. Kaya kahit sinong ordinaryong tao, pwede na magsimula ng business through online na tayo yun. So, bago tayo magsimula sa ating implementation session, gratitude na po muna tayo. So, ano yung tatlo na ipinagpapasalamat natin ngayong araw? Magsisimula tayo kay ALLB kasi karating niya. Ano yung tatlong ipinagpapasalamat mo ngayong araw na to? Kasi hindi ka sumagot kanina sa group chat. Yan. Magandang gabi sa lahat. Sorry naman, Coach. Busy lang. So, 3 things to be grateful ko for today. Ayan. Grateful ako dahil meron akong Coach Crisper. Grateful ako dahil nagtuloy-tuloy ako sa business kahit ang daming challenges and frustrations. Ayan. Kumikita naman. And grateful ako dahil sa kabila ng lahat ng mga napagdaanan, so ito, nakikita ko pa din yung sarili ko na nandito sa Team Genuine Academy. So, walang imposible dahil Team Genuine tayo. And, yun lang. Grateful lang, diba? Thank you. Nabigla ako na. Ayun, thank you sa pag-share, LV. Kay Ma'am Juliet naman, hindi ka rin nag-send sa group chat. Kailangan natin maging habits dito na ano yung tatlong ipinagpapasalamat natin araw-araw. Pagising pa lang sa umaga. Sige, open ka po ng mic, Ma'am Juliet. Ano yung tatlong bagay na ipinagpapasalamat mo ngayong araw? Kasi sa dami ng negative na nangyayari sa mundo araw-araw, makita man lang natin yung mga magagandang bagay na nangyayari. Sige, open ka po ng mic, Ma'am Juliet. Ano yung ipinagpapasalamat mo ngayong araw? Nagpapasalamat ako na nakasali ako dito kahit na nahirapan ako, pero pinagpatuloy ko pa rin. Kaya maraming salamat po, Sir Crisper, dahil nandyan ka nag-assist sa akin. Kahit
Sinabihan ako ng kasama ko kasi na scam to eh. Pero pinagpatuloy ko pa rin. Sige, okay lang po. Maglabas ka ng emotions ako. Okay lang po yan. Confidential naman po ito. Sa atin lang ito. Okay lang, maglabas ka po. Kasi mabigat po yan kapag hindi nyo po yan inilabas. Sige po, ano pa yung sinabi ng kasama mo? Ganun. Dahil din dito napagalitan ako eh. Kasi nag-focus talaga ako dito. Yung trabaho ko na pabayaan ko dahil dito na kahit na pinagalitan ako, pinagpatuloy ko pa rin ito. Kahit pinagsabihan ako ng kasama ko, pinagpatuloy ko pa rin para sana balang araw mayroon din akong sa sarili ko para sa kinabukasan ng anak ko. Yun lang po, sir. Salamat po sa pag-share, Ma'am Juliet. Naintindihan po kita at nakikita ko yung sarili ko sa iyo ng mga panahon nagsisimula pa lang ako. Mamaya magpapakilala din ako sa inyo. Thank you po, Ma'am Juliet, sa pag-share. Masasabi ko lang dyan, yung iniiyak mong yan, yung inilalabas mong yan, sa dulo, worth it po yan. Yan. Katulad mo, nung nagsisimula pa lang din ako, hindi din ako pinaniwalaan ng mga kamag-anak ko. Even yung pamilya ko, hindi ako pinaniwalaan. Tanging resulta ko lang talaga ang mga taong nagpaniwala sa mga taong hindi naniniwala sa akin. At mamaya ipapaalam ko po sa inyo na worth it po talaga yan. At tamang tao ako para maturo po, maturo po sa inyo yan. Lakasan mo lang po yung loob mo, Ma'am Juliet. Alam namin, kaya mo. So, walang ibang tao na magsasabi sa inyo, kundi yung mga taong hindi mo kilala. Yung unang maniniwala at magtitiwala sa iyo. Thank you po sa pag-share, Ma'am Juliet. Yun, makita mo yung mga magagandang bagay. Sa dami ng negative na nangyayari sa mundo, makita natin yung mga ibinibigay ng Lord. Yan. Thank you po kay Ma'am Elaine. Thank you, Ma'am Juliet. Ma'am Elaine, ano yung tatlong bagay na ipinagpapasalamat mo ngayong araw? Open mic ka po. Open mic ka po. Pindutin niyo po yung mic. Tapos yun. Nag-out si Ma'am. Mali yata yung napindot. Yan kay Sir Leoncio muna. Sir Leoncio, alam ko po na nag-chat na po kayo. Open ka po ng mic. Ano yung tatlong bagay na ipinagpapasalamat mo ngayong araw? Sige po. Open ka po ng mic. Tapos ipaalam mo po sa amin. Ano yung tatlong bagay na ipinagpapasalamat mo ngayong araw? Sir Leoncio, kung hindi po kayo makipag-participate, meron pa naman po tayong Friday. Review nyo na lang po ito. Hello, Sir Leoncio. Hindi po ba kayo makipag-participate talaga? Sige. May Friday pa naman, pwede mo na lang naman i-review ito kung sakali. Open ka po ng mic, Sir Leoncio. Sige, malapit na din daw si Sir Leoncio. Post recording muna tayo. Sige lang, sir. Ingat po kayo. Sige lang. Ma'am Elaine, open ka po ng mic. Kay Ma'am Elaine muna tayo. Salita ka po, Ma'am Elaine. Ano yung tatlong Hello bagay na po. ipinagpapasalamat mo ngayong araw? Dinig ka na namin. Pero po, Dinig na, dinig. Dinig okay. ka po ng. Syempre, blessings, another day, family, at saka safe lahat ng buong pamilya maghapon. Yun lang po. Thank you po, Ma'am Elaine. Kay Sir Leoncio, kaya na po makapag-open ng mic? Kaya na po. Sige, open ka, Sir Leoncio. Ano yung tatlong bagay na ipinagpapasalamat mo ngayong araw? Ano yung tatlong bagay na ipinagpapasalamat mo po ngayong araw, Sir Leoncio? Sir Leo na lang. Yun, Leo. Open ka po ng mic. Open ka po ng mic, sir. Leoncio. Sir. Leoncio. Ayan, kay Ma'am Melissa Sanchez. Hello, magandang gabi po. Shasha Melissa. Yun pala yung ibig sabihin. Open ka po ng camera, Ma'am Melissa. Ma'am Melissa, open ka po kayo ng camera. Ano yung,
Hello? Ayun, dinig ka na namin, Sir Leoncio. Sir Leo. Okay, ayun na. Ano yung tatlong bagay na ipinagpapasalamat mo po, Sir Leo? Hello, sir. Nagkaroon opportunity ngayon na naka-join ako dito sa ano mo, sa Zoom. Isa, ano pa? Ay, ma'am. Melissa. So, yun lang, Sir Leo. Talagang mahina yung internet connection, Sir Leo. Hindi pa yata siya nakakauwi kasi. Sige, last ka na lang po namin, Sir Leo. Hello, magandang gabi po, Ma'am Melissa. Yun pala yung ibig sabihin ng Shasha, no? So, ayun, Ma'am Shasha, ano yung tatlong bagay na ipinagpapasalamat mo ngayong araw? Ano ba yun? Yung nailagay ko doon sa ano Sige, kahit, GC natin, sir. kahit hindi na yun, kahit hindi yung nailagay mo na sa group chat, yung mga bagay na nangyari na lang sa'yo ngayong araw, ano yung Ako, pinagpapasalamat mo? wala, ano lang po, sir. Kasi buhay tayo. Oo. Tapos nakaharap kita, sir. Pagkakataon ko to. Charot. Tapos ano pa ba? Kasi may mga tatlo akong anak na puros makukulit. Yun lang po. Ayan. So, thank you sa pag-share. Okay, Sir Leoncio, kaya na po magsalita. Sige, open ka po ng mic. Or may na pa yung connection. Ayan. Mic, ayun, Sir Leoncio. Sige. Ano yung tatlong bagay na pinagpapasalamat mo, Sir Leo? Ano ba lingoy? Ha? Yo. Yan ang committed. Gagawa talaga ng paraan. Di ba? Ay, ma'am, Melissa, maganda ka ng papel at ballpen mo dyan sa tabi mo, ha? Kasi may mga activities tayo. Ah, Sige, balikan na lang natin, Sir Leoncio. So, ngayon, ako naman muna yung magpapakilala sa inyo. Baka, sino ba si Crisper Villegas na nagsasalita sa inyo? Meron ka ng papel at ballpen sa tabi mo, Ma'am Melissa? Opo. Meron na po. Ayan. Kasi mamaya, mag-start na tayo sa activities natin sa Starter First. So, magpapakilala lang ako sa inyo. Facebook account ko. I'm Crisper Oclarino Villegas. Siguro naman, magkakaibigan na tayo sa Facebook. At isa ko sa mga class leader ng Team Genuine Academy. So, para sa kaalaman ng lahat, nakatira ko, kasalukuyan nakatira sa Cainta Rizal. Yun. So, bago ako magsimula sa Team Genuine Academy, katulad ni Ma'am Juliet, is simpleng tao lang din po talaga ako. Yan. Year 2021, dati akong construction worker. So, 2025 na tayo, 4 years after. Ganyan ako nagsimula. Na hindi lang basta income yung itinuturo dito sa Team Genuine Academy, kahit may personality development, at ako yung nasa gitna na yan. Ako yung tipo ng tao na bully ako noon na hilig ko mang-asar. Pero kapag ako yung inaasar, tikunin naman ako. Yan. Then, yan yung mga panahon na nagkakabit kami ng mga bakal sa labas ng bahay na walang safety belt. 4 sa mga kasama ko is nahulog na dyan, pero wala namang namatay. Ako din, nahulog din dyan yung pag-atras ko, pero hindi naman sa mataas. Nahulog lang ako sa Megdana, nabalian ako ng balakang. 2 weeks ako hindi nakapagtrabaho dyan. At hindi sinagot ng company namin kasi sabkon lang kami. Na-realize ko na kapag na-disgrasya pala ako dito, ang halaga lang ng buhay ko is minimum wage, yung 537. Year 2001 yan, at dati akong construction worker. Then, ayan, dahil sa ugali ko, madalas napapaaway ako sa mga kasama ko. Nalaman nyo ng foreman ko, nalaman nyo ng engineer ko na nakikipagsuntukan ako, natanggal ako, at yan, naging tambay ako niyan. Yung picture ko na yan yung araw ng Sabado yan, sahod. Papalabas yung mga kasama ko. Inaantay ko lumabas yung mga foreman at saka engineer namin kasi papasok ako sa site namin. Kasi syempre, ando doon na naman yung mga kasama kong inuman, di ba? Laklakan na naman. So yan, naging tambay ako. Ang kapal ng mukha ko. At isa din ako sa mga black sheep ng pamilya. So nakita ninyo, ako yan, yung nasa gitna yung may hawak ng baso. Katulad ninyo, ordinaryong tao lang din talaga ako. Kung nakikita ninyo yung result na meron ako ngayon yan, hindi magic lahat yan. Trinabaho ko po yan kung paano ko gawin hulmahin yung sarili ko. Yan, kaya maraming nagsasabi na na yung kikita kagad na mabilisan, walang ganon. Ginagamit ng mga scammer yon. Kaya grateful pa din ako sa mga naging feedback ninyo dun sa group chat na dahil sa inyo, nakaisip ako ng paraan para matulungan ko din po kayo. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako kasi paano ko po magagawa tulungan yung mga tao na to na hindi lang ako basta title na leader lang, isinasabuhay ko yung pagiging leader ko. Hindi para paglingkuran ako, kundi magbigay ng lingkod sa inyo. Kaya talaga nag-isip ako ng paraan. Yan, black sheep ako ng pamilya. Ganyan ako nagsimula. Para sa kalaman ninyo, isa din ako sa mga na-impluwensya ng masamang bisyo. Kung ganito yung itsura ko, payat, maitim, nanlalalim yung mga mata, mahaba yung buhok, ilang araw na walang tulog, tapos lumapit ako sa'yo, maniniwala ka ba sa akin? Lagay mo nga dyan sa chat kung ganito yung itsura ko. Tapos may products akong binibenta sa'yo na health products, slim products, beauty products. Malamang sa malamang yan, baka nga sabihin mo, lumayo ka sa akin. Adik. Tama?
Oh, kung ganyan yung itsura ko, siguro hindi niyo ako paniniwalaan. Ganyan ako, ganyan yung itsura ko no, noong mga panahon na wala pa ako sa Team Genuine Academy. Kaya hindi talaga magic. Unang-una talaga sa lahat, paano natin babaguhin yung mindset natin? Paano natin gagawing hulmahin yung sarili natin? Kasi kung ganito yung itsura ko, malamang sa malamang, hindi ninyo ako papakinggan. Tama? Kaya kung nakakapagsalita ako ng ganito sa inyo ngayon, nakakapag-training ako, kasi yung behind the scene ko, wala siyang magic. Marami din ako tinanggap na sakit, hirap, lungkot, rejection, lahat. Yun. Siyempre, broken family din ako. Lumaki ako sa lola. Bata pa lang ako, iniwan na ako ng tatay ko, iniwan na ako ng nanay ko. Pareho sila nag-asawa. At dumating ako sa punto nung namatay yung lola ko, parang gusto ko na din sumunod dahilan hindi ko na alam kung anong buhay pa yung naghihintay sa akin noon. Yun. Alam naman natin kung paano mag-alaga yung mga lola natin. Tama man o mali, yung ginagawa niya po sa paningin ni lola, palaging tama. Kaya nung mga panahon na yan, na nasa impluensya ko ng vision nung namatay yung lola ko, pumasok sa isip ko na magsabit ng alambre sa may CR. Tapos inilagay ko sa leg ko. Hanggang sa dumating yung time na hindi pa pala, hindi pa ito, na mahal ako. Mahal ako. Pakimute po, Ma'am Shasha. Pakitusuyo po. Pakimute po, Ma'am Shasha. Mute lang natin si Ma'am Shasha. Mababait yung anak ni Ma'am Shasha. Yan. So, yun. Dumating din ako sa punto na nasa suicide din talaga ako. Di ba? Kung ganito yung itsura ko, hindi kayo maniniwala sa akin, di ba? Yan, ganyan yung mga panahon na wala pa ako sa Team Genuine Academy. Sobrang hirap para sa akin na pagkatiwalaan ako. Ako yung tipo ng tao na hindi agad pinaniniwalaan nung nagsisimula pa lang ako. Dahilan na din siguro, kilala na ako ng mga taong nasa paligid ko kung sino ako at ano ako. At ito ang buhay na meron ako noon nung wala pa ako sa Team Genuine Academy. Yan. So dahil kay Coach Carl, napapanood ko yung mga motivation niya, pinopost niya madalas ito sa Facebook, yung story time, na every time na naririnig ko yung story time niya, nagliliwanag ulit yung mga pangarap ko. Kasi si Coach Carl, galing talaga siya sa hirap. Nagsumikap para yumaman at hindi naging madali para sa kanya sa simula. Na dahil kay Coach Carl, nagliwanag ulit yung mga pangarap ko dahil sa mga motivation niya. Hanggang sa dumating na merong isinend sa akin, yun yung automated selling machine na merong isinend sa akin na video webinar si Coach Carl. Tapos nung napanood ko yun, kasi 2,500 enrollment fee nung January 10, January 2022. January 2022, ang enrollment fee noon sa starter course is 2,500. Ngayon, ang pera ko lang noon is 1,000. Kulang ako ng 1,500. Napanood ko yung dropshipping system ni Coach Carl na hindi na kailangan mag-stock ng maraming products, ng warehouse, hindi na natin kailangan pumunta pa ng outlet, yung company na bahala mag-package at mag-delivery para sa mga magiging client natin. Yan yung dropshipping system. Hanggang sa dumating yung time na nag-enroll ako sa Team Genuine Academy, January 10, 2022. So, ibig sabihin, 3 taong ko na po ito ginagawa yung Team Genuine Academy. Pero hindi din po naging madali sa akin sa simula kasi nga, 1,000 lang yung pera ko noon, 2,500 enrollment fee. Ngayon, dahil ganun yung itsura ko noon, lumalapit ako sa mga kamag-anak ko. Halimbawa, ikaw, kamag-anak ko. Tapos ganun itsura ko. Hello po, Ma'am Melissa. Pwede mo ba akong pautangin ng 1,500 kasi magtatayo ako ng business. Maniniwala ka ba sa akin, Ma'am Melissa? Ganun yung itsura ko. Baka isipin mo, baka saan mo lang dalhin yan, baka pan-drugs mo lang yan o pan-sistema mo lang yan. Tama po? Kahit ikaw mag-elect, baka pautangin mo ko. Yun, kaya napakahirap sa akin na pagkatiwalaan na mabuti na lang talaga yung bunso kong kapatid. Pinahiram ako. Buntis pa siya noong mga panahon na yun at may baby siya. Sabi niya, kuya, pahiramin kita ng 1,500 pero siguro doon mong babayaran mo ako. Sabi ko, salamat kapatid. Kasi ikaw lang yung tanging tao na naniniwala sa kakayahan ko. Kaya nung panahon na yun, iyak ng iyak ako, tapos nag-decision ka agad ako na mag-enroll. Binigyan ako ng 2 days chance na makahabol sa starter course para makagawa ng paraan. Yan. Hindi din naging madali sa akin. Kaya naintindihan ko si Ma'am Juliet, yung pinagdaanan niya na hindi siya pinaniniwala ng mga kasama niya, na pabayaan niya. Maniwala ka po sa akin, worth it po lahat ng sakit na nakaranasan mo. Hindi pa lang natin alam sa ngayon, pero tama po lahat yan. The more na meron kang ginagawa. Ang hindi tama, yung wala tayong ginagawa. Yun. Kasi noon, hindi ko din alam kung tama pa ba to or mali. Doon ko na-realize na lahat na nangyari sa buhay ko is tama. At yung mga nangyari ko sa past, yun yung nagiging pundasyon ko para maging matibay ako, hindi para pahirapan ako. Maging magaling akong leader. Yan. Dahil gusto ko talaga magkaroon ng pagbabago sa buhay ko, sinikap kong aralin at i-apply yung mga itinuturo sa akin sa loob ng Team Genuine Academy. Uulitin ko po, pag-aaral at pag-apply. Hindi lang po puro aral. Kasi nung nagsisimula pa lang din talaga ako, puro lang ako aral. Ina-apply ko lang yung mga bagay na gusto ko. Yun. Kaya motivated lang ako pero hindi ako productive. Yun yung isa sa mga naging trial and error ko nung panahon na nagsisimula pa lang ako. Yan. Halimbawa kung kasama ko kayo sa bahay, kamag-anak ninyo ako, pamangkin ninyo ako, or pinsan, kapatid, tapos nakita ninyo, nakasama ninyo sa bahay na dating addict, may hawak ng notebook at saka ballpen. Ma'am Elaine, maninibago ka po ba? Kung halimbawa, kasama mo ako sa bahay, tapos kapatid mo po ako. Ma'am Elaine, maninibago ka po ba? Kapag ganito yung nakita mo, yung kapatid mo na dating addict ngayon, hindi lumalabas ng bahay, hindi nagbabarkada, hindi nagiinom, hindi nagbibisyo, nasa bahay lang, may hawak ng ballpen at saka notebook, baka nga isipin mo, Ma'am Elaine, lakas ng tama na kapatid ko. Tama.
Hindi kasi nila alam na nag-enroll ako sa Team Genuine Academy at tanging bunsong kapatid ko lang yung nakakaalam. Yan, talagang nag-aaral po ako, naglalaan, umattend po ako ng implementation session tulad nito. Yan. Pagkagaling ko sa trabaho, part-time ko lang din po ginagawa yung Team Genuine Academy. Diyan ako kumakain, nagpo-post ako sa mga FB group, nag-approach na ako sa mga prospect na hindi ko kilala, na ayun nga, sabi nga ni Coach Carl, hindi yung mga tao na kilala ka, yung unang maniniwala at magtitiwala sa'yo. Kundi yung mga taong hindi mo kakilala, yung maniniwala at magtitiwala sa'yo. Katulad po ninyo mga nandito ngayon. Na true, online nyo lang naman po ako nakilala. Kaya natutunan ko sa sarili ko na hindi ko sila kailangan kumbinsihin, yung mga kamag-anak ko na maniwala sa akin. Ang kailangan na unang maniwala, walang iba kundi ako. Para maniwala yung mga tao na sa paligid ko. Kailangan ako yung unang makakita ng pangarap ko bago makita yan ng mga taong nasa paligid ko. Na kailangan ako muna yung maniwala. Kasi ang tao, to see is to believe. Maniniwala lang sila kapag nakita na nila. Bilang leader, ako natutunan ko na to believe is to see. Kailangan ko muna maniwala bago ko makita. Tama? Yan. Kahit hindi maganda yung pakiramdam ko, umaattend ako ng mga implementation session tulad ngayon, ang sakit na ng balakang ko. Maghapon na ako na sabi ko, may implementation session pa pala. First time natin ito at ito yung batch 1, kaya dapat kilalanin ninyo yung isa't isa. Kasi kayo yung mga magiging solid na batch. Yan, si Ma'am Shasha, si Ma'am Melissa, si Ma'am Elaine, si Sir Leoncio. Yan, si Ma'am Juliet. Kayo yung unang batch ng implementation session ng It's the Pera course. Yan. Dahil gusto ko talaga magkaroon ng pagbabago sa buhay ko, sinikap kong aralin at i-apply yung mga itinuturo sa akin sa loob ng Team Genuine Academy. Kahit na walang kakanasan sa pagnenegosyo at pagbebenta-benta, ito yung naging bunga ng tuloy-tuloy na pag-aaral at pag-apply ng mga natutunan ko sa loob ng Team Genuine Academy. Nagawa kong kitain yung first 50,000 ko October 24, 2023. So coach, di ba January 2022 ka nag-enroll? Nagawa mong kitain yung first 50,000 mo mahigit isang taon? Yes, mahigit isang taon ko kinita yung first 50,000 ko. Bakit? Ang pinakamahirap naman talaga kasi yung simula. Lalo na yung pagdating sa pag-aaral. May mga ipinapagawa si Coach Carl sa starter course na hindi ako komportable, na kailangan ko siyang gawin. Para kanino ko ba ito ginagawa? Para sa sarili. Hindi para kay Coach Carl. Kaya yun din yung reason kung bakit tumagal ako ng ganyan. Maraming kailangan baguhin sa mindset ko, sa mga mali kong pananaw. At saka part-time ko lang siya ginagawa na inihahanda ako sa bagay na gusto ko. Yun. January 2023 ko nagawang kitain yung first 50,000 ko, mahigit isang taon. Hindi na ninyo kailangan pagdaanan yan kung hindi naman ninyo pinagdaanan yung pinagdaanan ko. Kasi mas magiging madali para sa'yo na makapagbenta kasi hindi mo naman pinagdaanan kumpara sa akin. Yan. Yan yung certificate ko sa Team Genuine Academy, October 24, 2023. Nagawa kong kitain yung first 100,000 ko November 28, 2023. October 2023, November 2023. So ibig sabihin, kumita ka ng 50,000 within 1 month. Ang sagot is yes. Ito yung certificate ko sa Team Genuine Academy, November 28, 2023. Nagawa kong kumita sa loob lang ng isang buwan ng 50,000 na kasama ko yung bahay, kasama ko yung pamilya ko habang nasa bahay. Yan. Then, from February 2024, in just 3 months. So, nagawa kong kitain yung first 100,000 ko November. December, January, February. February 2024, ito yung dropshipping business center ko. Kung mapapansin ninyo, ang dropshipping business center ko is merong nakalagay na premium plus lifestyle. Kung bakit ganyan kabilis yung income ko, kasi meron akong 8 ways to earn. Kung halimbawa, starter dropshipping business center ka lang, ang gusto mo lang naman is extra income, mas fit na sa'yo yung starter dropshipping business center. Pero kung hanap mo is long term, mas fit sa'yo premium plus lifestyle. So ilagay mo nga dyan sa box kung ano yung mas fit mo. Extra income lang ba o yung gusto mo yung pang long term? Ilagay mo dyan sa chat para nalalaman ko din kung ano yung mas gusto mo. Kasi kung walang tama, walang mali. Kung ano lang kasi yung gusto mo, yun yung magiging action step ko. Yun yung ibibigay ko, susuportahan kita sa bagay na gusto mo. Extra income lang ba o long term? Ilagay mo dyan, extra income or long term sa chat box. Yun, si Ma'am Elaine is extra lang. So, mas fit po sa inyo yung starter. Starter lang talaga kayo magbenta-benta. So, extra income to long term. So, sir, parang gusto din niya din talaga ng long term. Tama, Sir Lea. Yan. So, si Ma'am Melissa, ano po ba yung hanap mo? Short term o long term? Lagay mo dyan sa chat. Ay, sa chat ba? Kala ko doon sa GC natin. Sige, Sorry. magsalita ka na lang po. Magsalita ka na lang Long po. term Short term po. po. Long term. Long term. So, mas fit sa inyo yung premium plus lifestyle. Pero, mas mahal ito. Mas Oh mahal my ito God. kumpara sa ano. Kasi kung magtatayo tayo ng traditional business, almost 30,000, papeles pa lang yan. Yan. Yun yung inaral ko siya na, kaya napakaswerte natin na na merong online dropshipping business center na kahit na maliit na kapital, pwede na tayo magsimula kahit mga ordinaryong tao tulad ko. Tulad natin. Yun. December, January, February, in just 3 months, nagawa kong kumita ng almost 140,000. Ayan yung dropshipping business center ko, 239,112.91 centavos. Kahit na nasa bahay lang. Nagagawa kong kitain yung kitain ng mga OFW. Yan yung reason. Kung gusto mo lang din naman extra income, na naipaliwanag ko na kaganina, nandito din Sir Leo, nakikinig lang kaganina. Yun yung potential income mo po, Ma'am Elaine, yung 16,000. Yun. Almost 17,000.
Yan, starter. Pero kung gusto niyo po talaga ng pang long term, equals to earn. Kasi same effort. Paano same effort? Starter ka. Tapos nagawa mong kumita ng almost 17,000 pesos sa starter. What if kung i-times 8 mo po yun, Ma'am Iling, kung nasa premium ka, di ba po? Same effort yung ginawa mo sa starter, same effort yung ginawa ni premium. Kaya, yun nga lang, mas malaki yung income ni premium. Yun yung advantage nun. At syempre, isa sa mga patunay ng mga magagaling yung leaders na merong mga nagsasabi na yung mga kumikita lang, yung mga nauna dyan. Yung mga yumayaman lang yung mga nauna dyan. Hindi po yun totoo. Kasi yung mga nagsasabi nun, mga tamad. Para sa akin, mga tamad. Kasi yung mga leaders na naging mentor ko, yung mga nagturo sa akin, nagawa ko silang lagpasan. Ayan, naging top sales performer ako November 2023. Patunay lang yan ng mga magagaling yung leaders ng Team Genuine Academy. So, nauna lang ba talaga? Nakadepende sa akin kung paano ko tinatrabaho yung business ko. Kasi meron ng mga almost 6 months sa Team Genuine Academy, starter course, hindi pa rin sila kumikita. Kasi nga, tulad ng sinabi ko, baka yung ginagawa nila is ginagawa ko noon. Napuro lang ako aral, wala naman talaga akong ini-implement. Tapos mag-i-implement man ako yung mga bagay na gusto ko lang. Kaya tumagal ako ng gano'n ng mahigit 1 taon bago ko kitain yung first 50,000. Kung sa simula pa lang ginagawa at ina-apply ko na yung mga itinuturo ni Coach Carl, hindi na siguro ako tumagal ng gano'n. Yan. Top sales performer, nilagpasan ko yung mga magagaling na leaders ko. Then, yan, na-promote din ako ng Diamond Leader. Month of November 2023, yan yung certificate ko sa Team Genuine Academy. Top champions, ibig sabihin, isa ko sa mga pinakamalaki yung kinikita sa loob ng Team Genuine Academy. Di ba? 3 years. Sa palagay ninyo, itong income ko, lalaki pa kaya in the future? Oo naman. Kasi long term yung hanap ko. Di ba? Pasok din ako sa top 16 next generation leader, top 25 ako dyan. Ibig sabihin, isa ko sa mga magagaling na leaders. Yan, mauumi na lang talaga kayo kapag nasa FB group na kayo ng starter course. Yan. FB group makikita ninyo dyan. Top champions ako dyan, top 4, isa sa mga pinakamalaki yung kinikita sa Team Genuine Academy. Top 16 next generation leaders, naging top 15 din ako dyan. At syempre, isa ko sa mga magagaling na nakapag-produce from October to December, fourth quarter, nagawa ko makapag-produce ng 1,20,916 pesos. Month of October 2023, nagawa ko makapag-produce sa loob lang ng isang buwan ng 510,958. Posible? Posible, di ba? Yun. So, hindi siya magic. At ang pinakamasarap na part doon, na yung dating hinahangaan ko na pinapalakpakan ko, Facebook, YouTube, TikTok, ngayon magkaibigan na kami. Kapag nandito yan sa Metro Manila si Coach Carl, palaging, nandito ako ngayon, sama ka sa akin. Di ba? Yun yung pinakamasarap na part doon na meron akong kilala na ako ni Coach Carl na dating hinahangaan ko lang. At ang pinakamasarap na part doon, nung birthday ko, naglaan si Coach Carl ng short video na sinabi niya sa akin. Ito yung video na sinabi niya sa akin nung birthday ko. Happy birthday, Coach Crisper, and more birthdays and success to come sa'yo and good health. And gusto ko lang pasalamatan ka sa lahat ng mga naitulong mo sa Team Genuine Academy bilang isang leader, and especially sa team mo, sa mga business partners mo. And kitang-kita ko talaga kung gaano katindi yung desire mo na makatulong sa kanila and yung puso mo na mag-serve and magabayan sila na ma-achieve rin nila yung mga goals nila, kaya naman pinagpapala ka din. So thank you so much for being a wonderful leader. Thank you so much dahil isang magaling na leader na talagang open ka na matuto and willing ka na mag-grow every single time. And nakita ko sa'yo yung gigil na hindi ko na madalang kong makita sa iba. Kaya yun yung reason, isa sa mga reason bakit ako nag-decide na magbigay talaga ng time para ma-mentor ka. And so yun lang yung gusto ko sabihin sa'yo. I wish for more success para sa'yo, and mas marami ka pang mga tao na matulungan, and mas marami pang tao magbago yung buhay dahil sa'yo. So happy birthday, enjoy your day. Stop pakiramdam, no? Sir Leoncio, magandang gabi po sa iyo, Sir Leo. Yan, yung pagiging committed niyo po, sa dulo, makikita niyo po yung magiging bunga ng resulta niyan. Ano po yung masasabi mo sa naging journey ko po dito sa Team Genuine Academy? Open ka po ng mic, Sir Leoncio. Hello, sir. Hello. Dinig na po, Pasensya na. dinig. Kasi ako kanina. Sige, okay lang po. Naano nga ako na-inspire ako sa inyo kasi yan yung mga ganyan na yan. Pwede niyo pong i-documents din po yan. Na darating yung araw, yung success story mo naman yung ikukwento mo. Yan po. Ano po yung masasabi ninyo sana sa naging journey ko po dito sa Team Genuine Academy? Ang masasabi ko lang, sir, grabing effort mo, then yung parang may goal ka. Kasi pag yung tao may goal, makukuha yung gusto niya. Then sa experience mo, o kaya grabe yung experience mo ba na nasa mahirap, din sa ngayon na parang nasa iyo na lahat. Yun na nga, naka-inspired yung yung experience mo, yung ginawa mo, nakaka-inspired din sa amin. Yun lang, coach. Ayun, thank you po, Sir Leo. Kaya yung mga ganyang nangyayari po sa inyo na first time ko matindang implementation session, naalala ko pa nga, nasa may sasakyan pa lang ako, maka-attend lang talaga ako. Hanggang sa makauwi, hindi po nagpapahinga, hindi po ako makain, maka-attend lang talaga. Document po yan. Kasi darating yung time, yan yung magbibigay ng inspiration sa mga tao.
At saka sinabi ko nga po, isa ako sa mga tamang tao na magtuturo sa inyo. Kasi nagawa ko na po. At magagawa din po ninyo. Yun yung magiging trabaho ko. Yun. Thank you po sa pag-share. Ano po yung pakiramdam mo ngayon, Sir Leo? Ano, parang na-inspired ako sa iyo. Yun, na-inspired ako kasi yun na nga na nag-join kami dito para matulungan. Ah, Thank you po, Sir Leo. Tsaka umisip din talaga ako ng paraan, no, na paano ko kaya matutulungan. Kasi bagong course pa lang po itong Instapera course. Marami pa pong nagta-trial and error. Kaya ako naman, tulad ng sinabi ko, hindi lang ako basta leader o na-title. Gusto ko isinasabuhay ko. Lalo na mahal pala ako ng Lord. Yun pala yung reason kung bakit maraming beses ko na pinagtangkaan yung buhay ko, na iniligay ko yung sarili ko sa sitwasyon. Meron pala siya magandang plano sa buhay ko. Meron pa pala akong malaking gagampanan dito sa mundo. Ayun po. Kaya kung may mga kakilala kayo na katulad ko na naligaw din na landas, malaki po yung may tulong sa kanila ng Team Genuine Academy. At isa po ako sa mga taong tutulong din sa kanya para magbago yung buhay. At ikaw yung naging tulay. Di ba sabi nga ni Coach Kerr, ang pinakamasarap na ang success story mo ay yung success story ng ibang tao dahil sa'yo. Tama po. Yun. tama. Kaya kung sabi ni Coach Kerr, hindi mo kailangan gumante, may yung maging mayaman ka, nakabawi ka na sa akin. At yung pagiging mayaman mo, ipasa mo naman sa iba. Yung mga kung paano ka dumaan sa hirap, ipasa mo. Yan. Bago ako mag-proceed, Sir Leo, meron kang gustong sabihin or meron kang gustong itanong bago sila tanong? O wala pa sa ngayon? Yes, wala pa. So far, wala pa, coach. Okay naman. Ayun, thank you po, Sir Leo. Kay Ma'am Melissa, magandang gabi po sa iyo, Ma'am Melissa. Hello, So, ano yung, sir. ano yung masasabi mo sa naging journey ko sa Team Genuine Academy? Ano siya? Very challenging din sa'yo, sir. Yung ano mo. Yun na. Very challenging. Oo. Ano pong masasabi mo na sa palagay mo po, kaya mo? Pwede. Para sa mga anak ko, kaya ko yan. Yan, pwede, kaya. Kaya, hindi pwede. Maniwala ka po. Kasi tulad nga ng sinabi ko, mapapaniwala mo lang yung mga taong nasa paligid mo sa resulta. So, ano yung Okay. pakiramdam mo ngayon, Ma'am Melissa? Ako, parang na-inspire din ako sa'yo, sir. Sana ma-achieve ko yung gusto, narating mo. Yun lang. Ayun, thank you. Posible naman po talaga lahat eh. Lahat naman po tayo is mayroong potential. Naniniwala po ako na God will provide. Na ibinibigay ng Diyos yung mga pangangailangan natin. Maraming opportunity na ibinibigay ang Diyos. Yun nga lang, hindi lahat ng tao is willing tumabaho. Ang gusto lang na marami is tumanggap. Na ginagawa nilang genie ang Panginoon na kapag meron tayong hinihiling, Correct. gusto natin instant na dyan. Na ganun din yung mindset ko noon na kapag hindi yun ibinigay sa akin na napaka-unfair naman, Lord, bakit ang gaganda ng buhay ng mga kakilala ko tapos ako ganito ganyan. Diba? Kaya maraming, kung mapapansin niyo sa premium na kasi maunawaan yan, yung ganong training na maraming panalangin tayo na hindi natutupad kaysa natutupad. Yes. Dahil hindi lahat is willing tumabaho. Sabi nga, many are called but few are chosen. Maraming tinawag pero iilan lang talaga yung napili. Opo. So thank you. Bago ako mag-proceed kay Ma'am Juliet, meron kang gustong sabihin or meron kang gustong itanong, Ma'am Melissa? Wala naman po, sir. Wala Gusto pa ko naman lang sa ano. ngayon. Wala pa. Kasi slight pa naman yung sinabi mo, sir, about your biography. Wala pa tayo doon sa sinasabi mo. Ano namin. Implementation session. So So, far, yeah. wala pa naman po. Papunta na tayo dun. Kasi baka magtaka kayo, salita to. Sino ba to? At least, Hindi, okay alam lang. namin yan. Opo, Thank you, sir. Ma'am Melissa, sa pag-share. Ayun, kay Ma'am Juliet, kaya po ba makapag-open ng cam? Ano yung masasabi mo sa naging journey ko, Ma'am Juliet? Masaya ako ngayon, sir, kasi nakasali ako dito. Diba po, katulad ng sinabi ko sa inyo na naiintindihan kita. Tama po ba ako? Hindi din naging madali sa akin. Kung hindi ka pinaniniwalaan ngayon, darating yung araw, yung mga taong hindi naniniwala sa'yo, hindi na makapaniwala sa mga resulta na meron ka. Yun yung itatatak mo po, na kakalabitin yung sarili mo. Ayan. Opo. Ano yung pakiramdam mo na ngayon, Ma'am Juliet? Masaya po. Saan part ka naging masaya doon, Ma'am Juliet? Parang magaan yung ko. Magaan yung sa loob ko. Parang na matutupad yung mga pangarap ko dito. Hindi lang talaga siya madali sa simula. Pero oras na magawa mong lagpasan, yun, ma-overcome yung rejection, yung sakit, yung hirap, hindi para pahirapan ka, kundi para hulmahin ka na maging malakas at matatag. Walang ipinanganak na kahit na sino na leader ka agad. Ang pagiging leader is inuhulma yan. Yan. So, Tama darating, lahat tayo is merong potential. So, bago ako mag-proceed sa implementation session natin, meron kang gustong sabihin or meron kang gustong itanong, Ma'am Juliet? Wala na po, sir. Yung lang, mahina yung boses mo ngayon. Hindi ko masyado may- marinig. Nahina yung boses ko. Baka siguro meron kang nagpunta ka sa Messenger apps, sa may Facebook, tapos may music doon. Kaya humina yung sounds. Humina yung sounds, no? Kanina malakas. Opo. Or Oo. meron tumawag sa'yo. Ang gawin mo po is mag-out ka ulit, tapos pumasok ka na lang ulit sa Zoom.
I-accept na lang kita. Okay po. Okay po. Sige po. Out ka muna tapos pasok ka na lang ulit. Opo. Yan. Out ka po muna sa Zoom tapos balik ka lang po. Saan ba yun? So mag-proceed na tayo sa ating implementation session. So make sure na naka-ready na yung ay kayo Ma'am Melissa, hindi ko na ipakita yung dropshipping business center at online course. Papasok pa kaya yun si Ma'am Melissa? Wala nang wala nang chat si Ma'am Melissa. Talking to you. Ma'am, ayun. Sige, okay na yan. Ma'am Juliet, huwag ka na lumabas. Huwag ka na po lumabas. Ayan. So magsisimula na tayo sa implementation session. I hope na meron na kayong naitabi. Na katabing notebook at saka ballpen. Kasi kahit ako, babalik din ako sa basic. Babalik din ako sa basic. Kahit na leader na ako, kahit na magaling na ako, bumabalik pa rin ako sa basic. Yun nga lang, mas madali na lang sa akin na umangat. Kasi, ayun nga, nasa level 10 na ako. Kumbaga kayo level 1 na parang elementary na gustong aralin yung college, yung mga algebra, biology, geometry. Tapos, hindi pa naman dumadaan ng MDAS, yung multiplication, division, subtraction, addition, di ba? Na mahihirapan. Kumbaga dito, basic lang muna kayo. So, ito, dito tayo magsisimula. Pakita ko na lang din sa inyo. Ito yung starter course, lifestyle course, and premium course. So dito, marami kayo maintindihan. So start na tayo. Ayan yung starter course. May access ka na nito, Ma'am Juliet? Nabigyan ka na ng Hindi pa po sir, ano pa ako, mag-a-apply pa. Sige, tawagan mo po ako bukas, ha? I-video Opo. call po para mas mabilis po kita ma-guide. Opo. Ayan, our vision. So mamaya magtatanong ako, I hope na makapag-take down notes kayo kung ano yung mga magiging takeaways. Dito sa module 1 is tinuturuan pa lang tayo yung personality development natin. Babaguhin muna yung perspective natin kasi hindi naman tayo lahat is na program na maging business. So dito, sa unang pag-aaral natin dito, hindi naman kaagad na ma-adapt natin kaagad lahat yan. Yan. So simulan na tayo. Once again, congratulations and welcome sa Team Genuine Academy. In this video, pag-uusapan natin ang vision ng Team Genuine Academy para alam mo kung saang direction tayo papunta. Pero before we proceed, make sure na ibigay mo 100% ng focus mo sa training video na ito para mas madali mong matutunan at i-implement ang mga matututunan mo. Ang vision ng Team Genuine Academy is to create at least 1 millionaire per family. Pero bakit ganito ang vision natin? Nanggaling ako sa broken family. Bata pa lang kami noong maghiwalay ang mga magulang ko. Iniwan kami ng tatay ko at nag-abroad ang nanay ko para masuportahan kaming magkakapatid. Panganay ako sa 3 magkakapatid. Lumaki kami sa lola namin. Alam ko yung pakiramdam na noong bata pa ako, natutulog ako na umiiyak dahil hindi ko katabi yung mga magulang ko. Ang ginagawa ko na lang ay kumukuha ko ng 2 unan at itinatabi ko sa kanan at kaliwang side ko para kunwari sila yung mama at papa ko. Alam ko yung pakiramdam na ginagalingan ko sa school noong elementary pa ako. Dahil akala ko kapag nagka-medal ako ay uuwi na ang mama ko para siya yung magsasabit sa akin ng medalya. Alam ko yung pakiramdam na naiinggit ako sa tuwing nakakakita ako ng buong pamilya. Naiinggit ako kapag nakikita ko yung mga kaibigan ko na inaalagaan ng nanay nila. Naiinggit ako kapag nakikita ko yung mga kaklase ko na sinusundo ng mga tatay nila sa school. Alam ko yung pakiramdam na nagtatanong ako sa Diyos na bakit hindi buo yung pamilya namin tulad ng iba. Alam ko kung gaano yun kasakit. Ayaw ko nang maranasan pa ng ibang mga bata ang naranasan ko. Kaya na-realize ko na sobrang laki ng maitutulong kung merong at least 1 milyonaryo sa bawat pamilya. Kung galing ka rin sa broken family tulad ko, huwag mong hahayaan na maranasan na rin ng sarili mong pamilya ang naranasan natin. Imagine mo kung magkakaroon ng 1 milyonaryo sa bawat pamilya. Hindi na kailangan ng mga magulang na mag-abroad para lang masuportahan ng mga anak nila. Dahil kahit magkakasama sila ay nagagawa na nilang kumita ng malaki. Wala nang mga batang lalaki na walang gumagabay na magulang dahil nasa abroad ang mga magulang nila. Wala nang mga kabataan na mapapariwara ang buhay dahil meron ng mga magulang na gumagabay sa kanila. Hindi na kailangan ng mga magulang na isakripisyo ang oras na kasama dapat nila ang mga anak nila dahil busy sa trabaho. Dahil kahit nasa bahay lang sila kasama ang pamilya nila ay kumikita pa rin sila. Wala nang mag-aaway o maghihiwalay na mag-asawa nang dahil sa problema sa pera dahil kumikita na sila ng malaki. Wala nang magiging broken family. At kapag nangyari yon, maraming kabataan ang mas gaganda ang buhay at maipapasa nila ang mga natutunan nila sa mga susunod na henerasyon. Mas maraming mga taong kapuspalad ang matutulungan, mas uunlad ang Pilipinas. Di ba ang sarap imagine ng ganun? Lalo na kung ikaw
ay isang magulang dahil malaki ang responsibilidad mo sa iyong mga anak dahil sila yung pag-asa ng bayan. Pwede mong sabihin sa akin na, Coach Carl, hindi naman siguro lahat ng tao magiging milyonaryo o yayaman. At tama ka doon, pero hindi naman para sa ibang tao ang vision na ito. Para ito sa'yo at sa lahat ng Team Genuine students. Parte ka na ng vision na ito kaya dapat sa'yo magsimula. Ibig sabihin kung wala pang milyonaryo sa pamilya mo, dapat ikaw ang maging unang milyonaryo. Dapat ikaw ang puputol sa sumpa ng kahirapan sa pamilya mo. Kapag nangyari na ito, mas madali natin mai-inspire ang ibang tao na maging successful rin. Kaya dapat sa'yo magsimula. Naniniwala ako na ikaw ang unang magiging milyonaryo sa pamilya mo. See you on the next video. Ayun. So, short question lang. Kay Ma'am Melissa. Sa Module 1, Video 1, ano yung vision ng Team Genuine Academy, Ma'am Melissa? To create at least millionaire per family. Ano po yung masasabi mo doon? Dapat isa sa pamilya mo magiging successful para at least buo yung pamilya mo. Hindi na sila kailangan lumayo. Parang ganun ang naintindihan ko. So, thank you po, Ma'am Melissa, para makapag-proceed na tayo sa second video. Okay, Ma'am Juliet, ano yung vision ng Team Genuine Academy, Ma'am Juliet? To create the billionaire ng one family na hindi na magkahiwalay yung mga pamilya at yung mga anak nila. Okay, at least 1 millionaire per family. Ano masasabi mo dito? Ano masasabi mo dito, Ma'am Juliet? Yung yung wala ng pamilya na magkakahiwalay pa dahil sa team genuine na ito dahil maganda tong ano ba yan? Sige, okay lang po, Ma'am Juliet. Ganyan din naman po ako nung nagsisimula. Di naman po kagad ako naging magaling sa pagsasalita. Dahil maganda dito yung parang tinuturo, sir, dito sa first module. Thank Yun you po. sa pag-share, Ma'am Juliet. Kay Sir Leo, ano yung vision ng Team Genuine Academy, Sir Leo? Nailista niyo po ba lahat yun? Ilista ninyo yun, ha? Sige, Sir Leo. To create at least millionaire per family. Ano po yung masasabi mo tungkol dito? Ano lang, siguro, kailangan siguro trabahuin natin para yung vision natin ma-achieve. Yun. Thank you po, Tama. Sir Leo. Yun lang naman. I hope na nakapag-take down notes kayo, no? To create at least 1 millionaire per family na kanina magsisimula sa sarili. At tayo yung susumpa sa pamilya natin. Na dating One tae family. ako sa paningin ng kamag-anak namin, ngayon VIP na ako. Na every time na bumibisita ako sa kanila, na pinabibili pa ako ng lechon manok tsaka ulo ng lechon ng baboy. Kaya nakuha ko lang talaga yung respeto at paggalang ng mga kamag-anak ko kasi meron ako pera. Yun yung reality. So, video 2 na tayo. I hope na nakapag-take down notes. Ito. So, ilagay ninyo dyan sa notes ninyo, Module 1, Success 101. Tapos yung video 1, Our Vision. Tapos ito, video 2, Important Guidelines and Requirements. Kung gusto niyo screenshot para mas mabilis. Yan. Important Guidelines and Requirements. Yan. So, ano na tayo? Important guidelines. So, panoorin na natin. Guidelines and requirements. In this video, pag-uusapan natin ang mga importanteng guidelines and requirements na kailangan mong gawin para magawa mong kumita sa pinakamabilis na paraan. Pero before we proceed, make sure na ibigay mo 100% ng focus mo sa training video na ito para mas madali mong matutunan at implement ang mga matututunan mo. Dapat mag-take down ka rin ng notes para mas madali mong ma-review ang mga matututunan mo later on. So with that being said, let's proceed. Guideline number 1. Napaka-importante na sa tuwing may mga katanungan ka, mag-message ka lang sa sponsor mo o yung taong nagdala sa'yo dito sa Team Genuine Academy. Pero kung sakaling hindi ka agad siya makasagot sa'yo, pwede ka rin mag-message sa Team Genuine Tech Support page, sa mga official leaders ng Team Genuine or sa mga group chat o yung GC natin. Ang Team Genuine Academy ay may mga staff na handang gumabay sa'yo para maging maayos ang pag-aaral mo dito sa ating academy. Huwag mo aasahan palagi yung sponsor mo dahil sigurado ako na hindi siya 24/7 online para sumagot ng mga katanungan mo. Sinadya namin na andyan yung ibang mga pwede mong pagtanungan para kung sakaling hindi ka agad masagot ng sponsor mo o ng ibang mga leaders, may iba pang mga tao na handang tumulong sa'yo. Pero hindi namin ito magagawa kung hindi ka lalapit sa amin para mag-message o magtanong. Hindi namin kayang hulaan kung saan ka nahihirapan o kung saan ka nagkakaproblema. Kaya uulitin ko, kapag may katanungan, mag-message sa sponsor mo sa Team Genuine Tech Support page, sa mga official leaders or sa mga group chat natin. Pero bago ka magtanong, siguraduhin mo na napanood mo na lahat ng training video sa loob ng Team Genuine Academy dahil lahat ng katanungan mo ay masasagot rin naman doon. Guideline number 2, wala tayong money back guarantee.
ang meron tayo ay implementation guarantee. Ibig sabihin nito, hindi ka pwedeng mag-refund ng pinang-enroll mo ng basta-basta kung kailan mo lang gusto. Binanggit ko ito sa video na napanood mo bago ka pa lang mag-enroll sa Team Genuine Academy. Kaya natin tinawag na implementation guarantee ito ay dahil kailangan mong gawin lahat ng mga matututunan mo sa loob ng Team Genuine Academy ng tuloy-tuloy, araw-araw sa loob ng at least 3 buwan. Kapag hindi ka kumita, kahit na ginawa mo lahat ng lessons na tinuro ko ng tuloy-tuloy at araw-araw sa loob ng 3 buwan, saka namin ibabalik yung pinang-enroll mo plus babayaran ka pa namin ng 15,000 pesos para sa oras na nasayang mo. Hindi mo ma-refund ang enrollment fee mo dahil nagbago lang ang isip mo o kahit pa merong emergency dahil wala tayong money back guarantee. Ang meron tayo ay implementation guarantee. Ngayon naman pag-usapan natin yung mga requirements na kailangan mong gawin kung gusto mo talagang kumita ng malaki sa negosyo natin. Una, kailangan mong umattend ng recharge every Saturday at 8 p.m. Philippines time. Online training lang ito via Zoom app. Para siyang video call pero marami tayo na magkakasama. Pwedeng magbago ang schedule nito in the future kaya palagi ka lang titingin sa announcement sa ating official Facebook group. Kapag may nalampasan ka na kahit isang recharge training sa loob ng 3 months, mababaliwala na yung implementation guarantee mo. Kung sakaling may emergency talaga, magpaalam ka lang sa sponsor mo o sa isa sa mga official leader ng Team Genuine Academy. Ang tinatanggap lang namin na emergency ay sakuna tulad ng bagyo, lindol, gera, pumutok na bulkan at iba pa. If nawalan ka na ng mahal mo sa buhay o may na-ospital na mahal sa buhay, kapag wala dyan sa mga yan ang dahilan mo para hindi maka-attend, hindi namin yung tatanggapin na valid excuse. Sa pag-attend sa recharge natin, hindi naman kailangan na naka-on ang video mo. Lalo na kung OFW ka o nagtatrabaho ka sa gabi, kahit nakikinig ka lang habang nagtatrabaho ay okay na yon. Basta ang importante nandun ka at nakikinig sa training natin dahil isang beses sa isang linggo lang naman ito ginaganap. Ikalawa, kailangan mong aralin at gawin ng mga ituturo ko sa Team Genuine Academy araw-araw. Hindi mo naman kailangan na tapusin agad lahat ng mga lessons sa loob lang ng isang araw. Kahit putol-putol ang pag-aaral mo ay okay lang. Basta ang mahalaga ay araw-araw mong inaaral yung mga lessons at araw-araw mo rin ini-implement lalo na kung part-time ka. Hindi pwedeng pag day off mo lang gagawin kasi kapag ganun yung ginawa mo, siguradong hindi ka kikita at mawawala na rin ang implementation guarantee mo. Kailangan ay araw-araw kahit 1 o 2 oras lang para masanay ka sa mga natututunan mo at kumita ka kaagad. Ikatlo ay huwag ka muna magpo-promote hanggat hindi mo pa natatapos ang mga training. Ibig sabihin, huwag mo muna ipopost yung mga products sa yung Facebook wall hanggat hindi mo pa natatapos panoorin yung buong training. Kailangan mo muna tapusin yung mga lesson para malaman mo yung mga dapat at hindi mo dapat gawin. Kapag may hindi ka nasunod sa kahit na isa sa mga requirements na ito sa loob ng 3 months, mababaliwala na yung implementation guarantee. And finally, ito yung action steps na gagawin mo pagkatapos mong panoorin itong video. Mag-set ka ng reminder or alarm sa smartphone mo ngayon mismo, every Saturday at 8 p.m. Philippines time na meron tayong recharge para palagi mo itong maalala. That's it. I hope marami kang natutunan dito sa video training na ito and feel free to watch it again kung hindi masyado naging malinaw sa'yo and make sure na implement mo agad lahat ng mga natutunan mo. See you on the next video. So, kung bakit yun ipinapagawa ni Coach Shell, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili. Implementation guarantee na dito unti-unti niya tayo pinaprogram. Kasi tulad nga ng sinabi ko, hindi tayo na-program lahat dito is maging business negosyante. So, module 3 na tayo, video 3, ilagay ninyo dyan sa pamagat. I hope na, ano. At saka yung recharge na yun, para lang yun sa mga starter course, lifestyle course, and premium course. Sa Instapera, wala pa tayo sa ngayon ng ganun. Siguro, kayo yung first batch na kapag may mga result na kayo, ikwento ninyo na ito yung first implementation session namin na hindi din naging madali sa amin sa simula. Lalo na kay Sir Leo, kay Ma'am Juliet na hindi pinaniniwalaan, na kay Sir Leo na galing pa ako sa trabaho. Yan yung magpapa-inspire sa mga sa mga nasa Instapera course na gusto lang nila kumita ng walang gagawin. Kaya yun yung din yung reason sabi ko na kailangan nyo mag-commit kasi hindi po kayang tumulong sa mga taong ayaw tulungan yung sarili nila. So, video 3 na tayo. Ang pamagat ng video 3 is the success formula. So, I hope na may take down notes na. Yan, start na tayo. Video 3, the success formula, ilagay mo dyan sa take notes mo. In this video, matututunan mo ang formula ng pag-asenso. Pero before we proceed, make sure na ibigay mo ang 100% ng focus mo sa training video na ito para mas madali mong matutunan at i-apply ang mga matututunan mo. Dapat mag-take down ka rin ng notes para mas madali mong ma-review ang mga matututunan mo. With that being said, let's proceed. Merong formula sa pagiging mahirap at sa pagiging mayaman. Nung una ko itong matutunan, hindi ko rin ito maintindihan at hindi rin ako makapaniwala. Pero ngayong successful na ako, masasabi kong totoo talaga ito. Merong sinusunod na formula ang mga mahihirap, kaya sila nananatiling mahirap o mas lalong naghihirap. Meron ring sinusunod na formula ang mga mayayaman, kaya sila mas lalong yumayaman. Madalas sa mga mahihirap lang ang hindi aware sa formula na sinusunod nila, kaya sila nagtataka kung bakit kahit anong sipag nila, hindi sila umaasenso. At yan ang i-reveal ko sa iyo sa video na ito. Dalawang klase lang naman ng formula. Una ay ang formula ng pagiging mahirap o ang poverty formula. Bago tayo magpatuloy, kapag sinasabi kong mahirap, hindi ko lang tinutukoy yung wala ng pera. Ang pagiging mahirap o mayaman ay nagsisimula sa kung paano tayo mag-isip. Kaya ang tao naghihirap ay dahil pang mahirap ang palagi niyang iniisip na madalas ay hindi naman niya kasalanan dahil naipasa lang naman ito sa kanya. Kung gusto mo maging mahirap, makinig, maniwala at magpaturo ka sa kapwa mo mahirap. Hindi importante kung sinong tao ang magtuturo sa iyo. Kahit pa magulang mo, kaibigan o kamag-anak mo pa sila. Kung mahirap sila, tuturuan ka rin nila kung paano maging mahirap. Kahit hindi naman yun ang intensyon nila. Para mas maunawaan mo, meron akong ikukwento sa iyo. Merong isang palaka na nakatira sa isang malalim na balon.
Buong buhay niya dito lang talaga siya nakatira. Pinanganak siya sa balon at tumanda siya sa balon. Isang araw may isang isda na naligaw sa balon na ito. Kaya naman tinanong niya agad yung palaka kung nasan siya. Nandito ka sa balon, sabi ng palaka. At ganun po ba? Paano ho kaya ako makakabalik sa dagat? Tagaroon ho kasi ako, tanong ng isda. Pero dahil itong palaka ay never pang nakarating sa dagat, hindi niya alam kung anong dagat. Kaya tinanong niya ang isda kung anong dagat. Sagot ng isda, parang katulad po rin itong balon pero mas malaki. Kaya naman ang ginawa ng palaka ay inunat niya ang kanyang mga kamay at tinanong ng isda, ganito kalaki? Tanong ng palaka. Sagot ng isda, ay hindi ho, mas malaki pa dyan. Inunat ulit ng palaka ang kanyang mga kamay ng mas mahaba. Ganito kalaki? Tanong ng palaka. Sagot ng isda, hindi pa rin po, mas malaki pa po dyan. Inunat na ng palaka ang kanyang mga kamay kasama ang kanyang mga paa sa pinakamahabang kaya niya. Ganito kalaki? Tanong ng palaka. Nako, hindi pa rin po, mas malaki pa po dyan. Sagot ng isda. Nainis ang palaka at sinabihan niya ang isda, sinungaling, walang dagat. End of the story. Bakit ko ikinikwento ito sa'yo? Katulad ni palaka ang mga taong mahihirap. Madalas, matagal na silang naghihirap. Pinanganak silang mahirap at tumanda silang mahirap. Tulad ni palaka na sa buong buhay niya, ang alam lang niya ay kung anong itsura ng balon. Never pa siyang nakarating sa dagat. Yung balon ang nagsisilbing kahirapan at yung dagat naman ang nagsisilbing pagyaman o pag-asenso. Dahil hindi alam ni palaka ang itsura ng dagat dahil never pa siyang nakarating doon, akala niya nagsisinungaling si isda na merong dagat. Kaya kung ang mga kaibigan, kamag-anak at kapamilya mo ay laking hirap at hanggang ngayon ay mahirap pa rin, hindi ka nila matuturuan kung paano yumaman at umasenso dahil never pa nilang nagawa o naranasan na yumaman at umasenso. Ang kaya lang nilang ituro sa'yo ay kung ano yung ginagawa rin nila. Katulad ni palaka, di kanya kayang turuan kung paano makabalik sa dagat dahil hindi nga niya alam na may dagat pala. Ito ang ibig ko sabihin na tinuturuan ka ng mga kaibigan, kamag-anak at kapamilya mo na maging mahirap kahit hindi naman nila intensyon. Sadyang hindi lang talaga nila alam kung paano umasenso. Kaya kung ngayon ay mahirap ka, huwag ka mag-alala dahil malamang hindi mo yan kasalanan. Hindi ka lang naturuan dahil yung mismo mga nagturo sa'yo ay hindi naman mayaman. Kabaliktaran naman ng poverty formula ang success formula. Ang pinagkaiba lang ng formula na ito sa poverty formula ay sa successful ka makikinig, maniniwala, magpapaturo kung gusto mo rin maging successful tulad nila. Bago ako maging negosyante, ang tinuturo ng magulang ko sa akin ay makapagtapos ako ng pag-aaral para makahanap ng magandang trabaho at makapag-abroad. Dati akala ko yun lang talaga yung tanging paraan para umasenso ako. Dating OFW kasi ang nanay ko. Kaya naman yun rin ang naging plano ko. Gustong-gusto ko kasi talagang yumaman para mabili ko yung mga bagay na gusto ko. Sawang-sawa na ako maging mahirap. Pero buti na lang, nakilala ko yung mga naging mentors ko na mayayaman. Hindi ko sila kaano-ano o kadugo. Silang nagpakita at nagturo sa akin na hindi ko kailangan mag-abroad para umasenso. Kung ano yung tinuturo ko sa iyo ngayon, yun rin ang tinuturo nila sa akin dati. Pero di naman ako umasenso agad. Inabot ako ng 8 taon para masabi ko sa sarili ko na successful na talaga ako. Kaya naman nung hindi pa ako umaasenso, paulit-ulit ako sinasabihan ng nanay ko na magtapos ng pag-aaral at maghanap ng magandang trabaho o mag-abroad na lang. Imaginein mo na lang kung sa kanya ako nakinig at hindi sa mga mentors ko. Kung sinunod ko ang nanay ko, siguradong hindi ko magagawang kumita ng 1.9 million sa loob lang ng 4 na buwan. Kasi never niya tong nagawa. Kung sinunod ko ang nanay ko, siguradong hindi ko mabibili yung 2 properties namin. Isang 291 square meter na lote at isang 120 square meter na house and lot. Sa kasalukuyan, 57 years old ang nanay ko. Meron rin siyang house and lot at lote na nabili pero inabot siya ng ilang dekada bago niya yun mabili. Nabili ko ang mga properties na ito sa loob lang ng 5 taon. Kung sinunod ko ang nanay ko, siguradong hindi ako makakapag-travel sa iba't ibang bansa. Tapos yung iba pa dito ay libre pa kasi never niya itong nagawa. Kung sinunod ko ang nanay ko, siguradong hindi ko mabibili ang dream car ko na Ford Mustang kasi never niya itong nagawa. Pero don't get me wrong, mahal na mahal ko ang nanay ko dahil utang ko sa kanya ang buhay ko at kahit kailan ay hindi ko ito mababayaran sa kanya. Mataas ang respeto ko sa nanay ko at iniidolo ko siya pagdating sa kasipagan at pagiging independent dahil siya ang nagturo niyan sa akin. Ang pinupunto ko lang, hindi sa lahat ng oras tama ang mga magulang kahit pa mabuti ang intensyon nila. Mabuti ang intensyon ng nanay ko kung bakit niya ako pinagtatapos ng pag-aaral. Gusto niya ako magkaroon ng magandang buhay base sa kung ano yung nagawa niya kasi nakapagtapos rin siya ng pag-aaral. Pero nakita ko na hindi naman maganda yung buhay namin. Broken family kami. Nakita ko yung hirap at sakripisyo na ginawa niya nung nag-abroad siya. Naranasan namin yung magkakapatid yung lungkot na wala kaming nanay at tatay sa tabi namin dahil hiwalay sila. Kaya sinabi ko sa sarili ko na ayaw kong maranasan yun na magiging future family ko. Hindi kami mayaman. Kaya na-realize ko na hindi niya ako kayang turuan kung paano yumaman. Kaya nagdesisyon ako na pakinggan, paniwalaan at magpaturo sa mga mentors ko na yumaman at umasenso kahit hindi ko sila kaano-ano o kadugo. Dahil sila yung tamang tao na makakapagturo sa akin kung paano dahil nagawa nila mismo. Isa rin sa pinakarason kung bakit ko binuo ang Team Genuine Academy ay para magkaroon ng community ng mga successful na tao o yung mga taong papunta ng success. May kasabihan nga na kung sinong 4 na palagi mong kasama, ikaw yung ika-5. Kung palagi mong kasama ay mga reklamador, magiging reklamador ka din. Kung palagi mong kasama ay mga chismoso o chismosa, magiging chismoso o chismosa ka rin. Palagi mong kasama ay mga sugarol, magiging sugarol ka rin. Pero kung palagi mong kasama ay mga successful na tao, magiging successful ka rin. Itong picture na to ay kinuha last May 2023 noong event ng ating partner company. Sa mga susunod na lessons, pag-uusapan natin kung paano ka makaka-attend sa mga event na ito. So that's it. I hope marami ka natutunan dito sa video training na ito and feel free to watch it again kung hindi masyado naging malinaw sa'yo and make sure na implement mo agad lahat ng mga natutunan mo. See you on the next video. Nakapag-take down notes mo. Kay Ma'am Melissa, start tayo. Ano yung takeaways mo po? Ano po yan? Takeaways. Ano yung pinakatumatak sa'yo? Ano yung natutunan mo sa video na? O gusto ko yung yung success formula, yung sa mahirap at sa mayaman. Totoo naman yung sinabi ni Coach Carl. Kasi based din sa experience ko, kapag hindi ka kasi pupunta sa, kumbaga, lalabas, magiging doon ka lang eh, permanente ka lang. Pero kung gusto mong maging, kumbaga,
magiging curious lang sa outside. Malalaman mo yung totoong gusto mong ipinpoint sa sarili mo, which is, that's it, yung pagsali ko sa'yo dito sa Team Jimmy. Yun yung ano ko. Hindi po sa Kasi pag-share. housewife lang ako eh. Oo. Plain housewife lang ako. Nag-aral din ako. Pero pinili kong mag-alaga ng mga babies ko, mga anak ko. Although yung asawa ko is may trabaho siya. Pero it's not enough, or in my part as a housewife, I need extra income, which is I want to, kumbaga, gusto ko yan. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin sa asawa mo na, bilan mo ko yan. Eh, hindi ko magagawa yun. Hindi rin magagawa niya. Kasi nakaano kami sa mga tatlong anak namin. Kaya sabi ko, yung mga ibang yayaman, ba't ako? Ganon, parang feeling ko, parang, although nag-aral din ako, I'm a nurse. Pero ginibap ko yung, ginibap ko yung pagka-nurse ko, which is, in-apply ko sa mga anak ko. Kaya, parang wala akong success sa buhay. Ganon lang yung parang naisip ko. Kaya pag yung gustong-gusto ko yung story na yan, yung sa may palaka. Kasi hindi siya lumabas kaya hindi niya alam. Which is ako din, hindi ko tinry na magtrabaho. Kasi gusto ko yung sa mga anak ko, maalagaan ko sila. Kaysa naman mag-hire ako ng nani or yaya, pero hindi naman nila naalagaan yung mga anak ko. Parang masakit yun. Which is hindi mo kasi maano pag parents ka na. Yung sinasabi nilang, parang asawa ko nasa malayo. Parang kaming dalawa. Parang ako na yung nagiging tatay at nanay eh. Yun yung, parang gusto ko na rin, sabi ko, mag-retire ka na, ganon, para yung tatlo naming mga anak, lalo na pag time na may sakit sila, tapos uwi yung asawa ko, bakit may sakit yung anak mo? Bakit? Ako bang nagbigay? Ganon, parang, yun yung point mo eh. Pero ang hirap. Dapat sa'yo pa rin manggaling yung may extra income ka. At least, papatunayan mo sa sarili mo na, excuse me, may pera din ako. Parang gano'n. Kasi plain housewife ako, wala akong income sa totoo lang. Oo, yun lang, sir. Salamat sa pag-share, Ma'am Melissa. Ito mga itinuturo ni Coach Carl dito sa starter course, may i-apply din natin sa totoong buhay. Marami ka pang matututunan pagdating dyan na hindi dapat hinahanapan ni Mr. si Mrs. Kasi wala namang ibang asal si Mrs. kundi si Mr. lang. Dapat Oo. bigay lang, huwag na masyadong maraming ano. Kasi Oo. sa part ni Mrs. masakit talaga. Kaya dyan napapasok yung success principles na seek first to understand na kung mahal talaga ni Mr. yung asawa niya si Mrs., intindihin niya. Kailangan ilugar ni Mr. yung position niya kay Mrs. Ano yung pakiramdam kapag every time na sinasabi niya yung ginagawa niya. Marami pa kayong matututunan dito. Ayun nga na, sabi ko nga, hindi lang income yung itinuturo dito sa Team Genuine Academy, even in personality development na may i-apply din natin sa buhay natin, sa pamumuhay natin araw-araw. Kasi katulad mo po, wala din talaga akong power na magsalita dito. Nagkaroon na ako ng power kasi isa na ako sa mga provider. Ako din yung money organizer dito sa bahay namin. Inaral ko din siya. Tsaka wala nagturo sa akin yan. Sa pamilya namin, lahat sila one-time millionaire na kapag mayroong pera, ubus lahat, bukas nga. Na ako, nag-aral ako dito sa Team Genuine Academy na hindi dapat gano'n. Kasi hindi tayo yayaman. At least ako na lang yung puputol ng sumpak ng kahirapan. Kailangan matutunan ko pag-organize ng pera, expenses, income, paano magkakaroon ng savings. Alam ko kung kaya mo, Ma'am Melissa. Alam ko kung kaya mo. Katulad ng sinabi ko, lahat po tayo is mayroong potential. Nasa sarili lang po talaga natin. Paano natin gagawin? Nandito ka na sa tamang opportunity. Thank you po sa pag-share, Ma'am Melissa. Thank you, sir. Mapabilis pa po tayo. Okay, Sir Leo, ano po yung masasabi mo dun? Takeaways po or natutunan mo sa video na yun, Sir Leo? Ano masasabi mo dun? Open ka po ng mic. Okay, ano lang, yung the success formula. So, yung sa story ni Palaka at Isda. So, si Palaka parang close-minded, si Palaka. So, natutunan ko dapat open-minded tayo para maano tayo sa poverty ba? Makinig, no? Yun lang, coach. Thank you po, Sir Leo. Kaya salamat din talaga sa inyo sa mga naging feedback ninyo dun sa chat. Malaking tulong po talaga sa akin yun. Yun, kaya yun nga lang, pili lang talaga kayo yung mga nag-engage. Si Ma'am Juliet, ikaw, Sir Leoncio, si Ma'am Shasha, si Ma'am Elaine. Kaya sabi ko, hindi talaga lahat is pwedeng imaman. Yung mga nagko-commit lang talaga. Yun lang talaga. Thank you, Sir Leo. Kay Ma'am Juliet, ano yung masasabi mo o ano yung natutunan mo sa video na yun? Ma'am Juliet, open ka po ng mic. Ano yung pinakatumatak sa'yo or yung natutunan mo sa video na yun? Open ka po ng mic. Hindi ka po namin marinig, Ma'am Juliet. Yung the success formula po kasi tulad din sa kanila na independent po ako, sarili ko pong pinaaral ko bago kong nakapag-abroad, tapos iniwan ako ng asawa ko pero tumayo pa rin ako kahit wala na yung asawa ko.
nandito sa akin yung anak ko. Yun, pinaaral ko. Yun lang po. Hindi po, Ma'am Juliet. Kaya mo po yan. Ah, kapag marami ka ng pera, yung asawa mo na yung lalapit sa'yo, hindi mo na kailangan kumbinsin. Ay, Iba may kasi iba na nagagawa. yun, sir. May Ah, anak na siya. Okay Mayroon lang ng po yan. anak. Naintindihan po kita sa part mo. Kasi ako man din, yung sa pasto, iniwanan din ako eh. Nag-asawa din eh. Ngayon, nung nalaman ng ganito na yung sitwasyon ko, nag-chat sa akin, kumusta na daw ako. Nakakatakot. Nakakatakot kasi nakita niyo yung pagbabago ko eh. Kasi Nakikita niyo na yung iniwanan mga niya ako post ko noon, eh. sir. Nagkasakit ako eh. Nagkasakit ako, iniwanan niya, inuwi niya ako sa aking mga magulang. Yung responsibility niya dapat gawin niya. Hindi, iniwan niya lang ako sa aking mga magulang. Umuwi sila siya sa kanila. Hindi pa naman Nung po yan ano, lahat. Hindi pa naman po yan lahat. Kaya mo pang bumangon. Kailangan mo na lang po patunayan. Isa kaya lang pa rin, naman, sir. isa lang naman yung ganti mo dyan sa asawa mo eh. Maging mayaman ka. Kapag maging mayaman ka na, hindi mo na kailangan na yan, kumbinsin. Ayun. Ganon din yung mga taong niloko ko. Eh, nakikita. Si Ma'am Melissa, napangiti nung sinabi ko. Tama naman po, di ba, Ma'am Melissa? Hindi na natin sila kailangan kumbinsin kapag nakikita na nila na marami na tayong pera. Tama po? Oo nga po. Oo nga po, sir. Tama yan, sir. Tama yan, sir. Kaya yung mga ex ko, nakikita nila yung post ko at yung pagbabago ko. Kumusta Sana. ka? Sa- Kinakabahan ako. parang iniisip nila, no, sana hindi ko iniwan ito. Meron parang pagbabago sa buhay niya. Parang Tama, di ba po? Eh, ang tsaka laki ng grateful. ano nila yun. Ang laki Eh, ng pagsisisi sa sarili. Pero lahat naman po na nangyari sa buhay ko, lahat, katulad nga ng sinabi ko, lahat ng nangyari sa buhay ko is tama yan. Hindi ko palang alam sa ngayon. Kasi kung hindi po nila ako niloko, hindi po nila ako iniwan, malamang sa malamang, yung field ko sa pagiging mahirap, nandoon pa din po ako. Na naging pundasyon ko din po yun. At natagpuan ko yung pinakamamahal kong girlfriend ngayon na nasa field kami ng Team Genuine Academy at pareho kami mag-isip. Walang iba, kundi kasama natin ngayon dito, si LV Mosquera. Siya yung girlfriend ko. Isa sa mga leaders din ng Team Genuine Academy. Na sinabi ko, kung magkakaroon ulit, sabi ko sa Panginoon, tulungan mo po ako maging tamang tao para sa tamang babae na ibibigay mo po sa akin. Kasi dati din ako toxic sa relationship na ayoko na maulit yan. Kaya yun, sinisigap ko ng maging tamang tao para sa tamang babae na ibibigay sa akin. At syempre, maging tamang tao para sa ibibigay sa akin ng Panginoon. Walang iba kundi ikaw yun, Ma'am Melissa, Sir Leo, at saka Ma'am Juliet. Isa po kayo dun sa mga yun. Kaya sinisikap ko talaga maging tamang tao sa tulong na rin ng Panginoon. Kasi kung magmamarunong at magmamagaling lang ako sa sarili kong kakayahan, tamang-mangan po ang tawag doon. Na kailangan ko pa rin ng karunungan at kalaman ng Panginoon. So, next video na po tayo. Ready na? Video 4. So sa video 4, module 1, Success 101, ang pamagat is the three most important attitudes. So yan, I hope na naka-ready na, no? Take notes. Kasi sa mga susunod natin sa Friday, Sunday, mas magiging mabilis na lang yung kapapanood natin. Kasi ito yung introduction na makilala na muna natin yung isa't isa, getting to know each other na dapat kilala din ninyo yung mga kasama ninyo dito ngayon. Kasi batch 1 kayo ngayon, si Ma'am Juliet, si Ma'am Iling, si Ma'am Melissa, at saka Sir Leo. So I hope na mas maging matibay pa yung pagiging friendship ninyo, yung team ninyo sa first batch. Okay. So start na tayo. In this video, pag-uusapan natin ang 3 most important attitudes o 3 MIA na dapat meron ka kung gusto mo maging successful sa negosyo. Pero before we proceed, make sure na ibigay mong 100% ang focus mo sa training video na ito para mas madali mong matutunan at i-apply ang mga matututunan mo. Dapat mag-take down ka rin ng notes para mas madali mong ma-review ang mga matututunan mo later on. So with that being said, let's proceed. Sa 10 years ko na pagnegosyo, ito yung napansin kong 3 bagay na meron ng mga successful na tao. Hindi lang naman 3 attitudes ang meron sila, marami pang iba, pero itong 3 na ito ang pinaka-importante habang nagsisimula ka pa lang. Kaya kung gusto mo maging successful, kailangan meron ka ng 3 ito, lalo na at nagsisimula ka pa lang sa negosyo. Una ay ang humble o pagiging mapagpakumbaba. Ito ang pinaka-importante sa 3. May kasabihan nga na ang utak natin ay parang parachute. Gagana lang ang parachute kapag nakabukas. Ibig sabihin kapag bukas ang ating isipan. Kapag mapagpakumbaba ka, bukas ang isipan mo para matuto at makinig. Lahat ng mga tao nagiging successful ay may humble attitude. Lahat ng mga nagiging successful pero yumayabang ay bumabagsak. Sabi nga sa Biblia, kung sino man nagmamataas siya ang ibababa at kung sino nagpapakumbaba ay siyang itataas. Ikalawa ay ang relentless o pagiging matyaga. Ibig sabihin nito ay yung mga taong hindi marunong sumuko. Yung nagtutuloy-tuloy ka pa rin kahit nahihirapan ka na at walang naniniwala sa'yo. Walang special sa akin. Hindi ako genius. Hindi ako pinanganak na mayaman. Wala akong supportive na magulang na nagtulak sa akin para maging successful. Hindi lang talaga ako marunong sumuko, kaya ako naging successful. Lahat ng tao kayang-kaya itong gawin. Mas marami lang talaga ang mga taong mabilis sumuko. Palagi mong tatandaan na walang kumulong tubig sa patay sinding apoy. Kahit gaano pa kalakas ang apoy, kung mayat maya mo naman ito pinapatay, hindi kukulo yung tubig. Pero kahit na mahina yung apoy, basta tuloy-tuloy ito, kukulo at kukulo yung tubig. Paano pa kaya kung malakas yung apoy tapos tuloy-tuloy pa? Di mas mabilis kukulo yung tubig. Ganon rin dito sa success. Maraming mga taong posibleng hindi maniwala sa'yo. Yung iba pipigilan ka pa. Ang masaklap mismo pamilya mo pa. Pero kung tuloy-tuloy ka lang kahit na ganon na nangyayari, magiging successful ka pa rin. Hindi man suportahan ng mga tao sa paligid mo ang negosyo, palagi mo lang alalahanin na andito ako at ang buong Team Genuine Academy para sumuporta sa'yo. Napakasimple lang ng sikreto sa pag-asenso. Tuloy-tuloy ka lang.
Sa sobrang simple nito, maraming tao yung hindi gumagawa. Pero naniniwala ako na isa ka sa mga magiging successful dito sa Team Genuine Academy. Basta sundin mo lang itong sinasabi ko. Tuloy-tuloy ka lang. Paulit-ulit mo itong maririnig sa akin. Hindi pa talinuhan sa negosyo na ito, kundi patyagaan. Meron nga kaming kasabihan na matira, mayaman. Kung sino yung matitirang nagpapatuloy, sila lang yung yumayaman. At ikatlo, learner. O yung tuloy-tuloy na pag-improve sa sarili at pag-implement ng mga natututunan. Hindi porket successful na ako ay alam ko na lahat. Kaya kahit successful na ako ay nakikinig at nagpapaturo pa rin ako sa mga mentors ko na mas successful kaysa sa akin. At hindi sapat yung natututo ka lang. Kailangan ginagawa mo ng tuloy-tuloy yung mga natututunan mo. Bilang baguhan sa negosyo, ang pinakamagagawa mo para tuloy na mag-improve ay gawin mo agad lahat ng mga natututunan mo sa Team Genuine Academy at patuloy na mag-review ng mga nakakaraang lessons. Ang mga lessons na ituturo ko sa Team Genuine Academy ay hindi mo mamememorya. Kaya importante na balik-balikan mo ito. So that's it. I hope na marami ka natutunan dito sa video training na ito, and feel free to watch it again kung hindi masyado naging malinaw sa'yo, and make sure na implement mo kagad lahat ng mga natutunan mo. See you on the next video. Okay, kay Ma'am Juliet, ano yung takeaways doon sa pinanood nating video? Sa the 3 most important attitudes, ano yung tumatak po sa'yo doon? Humble, sir. Humble, pagpakumbaba. Bakit ayun yung napili mo po, Ma'am Juliet? Sir, Bakit ayun yung napili mo, yung humble? dapat sir na magpakumbaba tayo kahit na yung sila gusto nila yung palagi silang sa taas. Parang ayaw nilang umangat. Gusto niya na sa baba lang. Pero gusto kong umangat talaga siya. Katulad dito. Yeah, pinatigil ako driver pero hindi ako nakikinig. Ginawa ko pa rin, sir. Na nahimik na lang ako pero ginawa ko dito para makasama ko rin kayo na ma-assist nyo ako. Yun po. Gawin mong, itatak mo po, Ma'am Juliet. Gawin mong saranggola yung sarili mo. Familiar ka naman po siguro sa saranggola, no? The more na hinihila yung saranggola pa ibaba, anong ginagawa ng saranggola? Mas lalong umaangat. Hilahin mo ko pa ibaba, mas lalo akong tataas. Yan. Gawin mong saranggola yung sarili mo. Gawin mong motivation at inspirasyon yung mga taong humihila sa'yo pababa. Kasi ito yung mga ginawa ko na. Sabi ko, kapag nagkaroon ako ng maraming Hindi pera, siya nga. isasampal ko talaga sa kanila. Yun, pero ayun, hindi ko naman siya ginawa nung nagkaroon ako ng pera. Naging humble pa din ako. Ayun, thank you sa pag-share, Ma'am Juliet. Kay Ma'am Melissa, ano yung takeaways mo po doon sa video na napanood natin? Opo, ako sir, yung being humble at saka yung hindi sumusuko. Kasi pag humble ka naman, kahit hindi naman yung kahit mayaman ka, kung hindi ka talaga bumababa sa sarili mong hihilain ka pa rin eh. Hindi ka magsa-success. Or kahit mahirap ka, nandun pa rin yung being humble. Kasi kumbaga yung attitude, hindi yan natuturuan kung kung kahit may pera ka eh. Hindi mo yun, nasa sarili mo yan kung paano mo siya lalo na kung paano mo itrato yung taong kaharap mo. Kahit ano pa yan, mahirap man or mayaman, nandun pa rin yung humble na yung yung basta nandun lang yung sa sarili mo, tsaka yung magiging yung hindi ka susuko kahit lahat na ng taong nasa paligid mo hinihila ka pababa. Kagaya ng mga sa side ko pa lang, sa experience ko, yun yung time niya, sila yung basta maraming experience sa akin na which is pamilya mo mismo, relatives mo mismo ang hihila sa'yo. Kaya yung sabi ko sa sarili ko, okay lang. Unless, yung bang, kasi nasa sitwasyon ako, sir, sa totoo lang po, kinasuhan kaming mag-asawa. Which is, iba yun kasi sa DOLE yun. Department of Labor na. Sabi ko sa sarili ko, lalabanan ko siya, lalabanan kita. Kung ano yung tingin mo sa sarili mo na mataas ka. Kasi tinatawag pa akong edukada. Which is, sabi ko, okay lang kasi nag-aral naman ako. Ang point ko, bakit pati asawa ko dinamay mo? Sarili ko pang pamilya yon. Kaya sabi ko, okay lang. Kung nandyan si Lord, na laging umiintindi sa akin. Siya yung magiging gabay ko kung ano man yung ginagawa niya sa akin. Sabi ko, basta ang importante, gusto niya yan, bahala kayo sa sarili niya. Sa sarili ko naman, nandoon yung point na, sige, kayo na ang magaling, kayo na ang matalino. Parang ganun yung point na basta, go to the flow na lang, kung ano yung gustong gawin ni Lord sa amin. Yun na yung, ko, basta nagdadasal lang ako. Prayers, humble, kung yun na yung sir. Thank you po sa pag-share, Ma'am Melissa.
Ako po, ang ginagawa ko sa pagiging humble. Dati, ganito ako manalangin. Lord, sana yung mga gumagawa sa akin ito, tsaka mga nagsasabi nito, mamatay na sila, masagasaan na sila. Ganun ako doon. Pero isa sa mga natutunan ko na, Ganun nga yung nasa isip ko nung dati, sir. isa sa Pero, mga, isa sa mga natutunan mahirap. ko na, nahulma ko na yung sarili ko as a leader at saka matibay na relasyon sa Panginoon. Sabi ko, Mm. Lord, lahat ng gumagawa sa akin ito, at saka mga nagsasabi ng masama laban sa akin, patawarin mo po sila. Sapagkat hindi nila nalalaman yung sinasabi nila. Lord, bigyan niyo po sila ng liwanag ng kaisipan. Linisin niyo po yung puso nila. Makita nila yung tunay na pag-ibig. Kapag ganun kasi yung panalangin natin, dahil mabuti yung panalangin natin, ipagkakaloob ng Panginoon yan, at siya na mismo yung kikilos para sa taong yan. Kaya ganun ko, may mindset din yung mga kamag-anak ko kung bakit nagbago yung pagtingin nila sa akin na hindi na ako nananalangin ng ganun. Na kailangan na lang natin patunayan sa sarili. Ayun, thank you sa pag-share, Ma'am Melissa. Huwag po kayo mag-alala kung meron kayong mga gustong i-open up, safe yung lugar na ito. Kasi tayo lang talaga yung makakaalam para mas makilala pa natin yung isa't isa. Thank you po sa pag-share, Ma'am Melissa. Okay, Sir Leo, ano yung take-aways mo po sa video na napanood natin? Ano sir, importante yung attitude natin, no? Yung attitude, lalong lang itong three most important attitude kasi paano ka successful pag hindi ka maganda yung attitude mo, especially yung sa humble kasi madami pa kasi sa negosyo if you have a business, daming mga trials na dadaanan. Daming mga trials. So dapat importante yung attitude natin para maging success tayo sa gusto natin. Yun lang, coach. Thank you sa pag-share, Sir Leo. Even nga yung mga mayayamang tao, di ba, bago po maglabas ng pera yan, bago mag-invest yan, nag-aaral pa din po sila. Nakikita ba talaga ako dyan? Inaalam nila yung proseso, inaalam nila yung sistema bago sila maglabas ng pera na malaki. Yung mga mayayamang tao. Tayo pa kaya na hindi pa mayaman, mas kailangan natin na aralin talaga yung proseso at sistema. Yan. Thank you po sa pag-share na kailangan natin maging humble. Pero ang reality kasi, ang mga tao, hindi naman talaga lahat humble na willing matuto. Kaya grateful ako kasi meron ako meron tayo na nandito ngayon. So next video na tayo. I hope na nakakapag-take notes kayo. Sa mga Friday, Sunday, mas magiging mabilis na tayo. Video number 5, Module 1, Success 101, the best investment. Ito. Ano ba yung pinaka-the best na investment? So, start tayo. In this video, madidiscover mo ang best investment sa buong mundo. Pero before we proceed, make sure na ibigay mo 100% ng focus mo sa training video na ito para mas madali mong matutunan at i-apply ang mga matututunan mo. Dapat mag-take down ka rin ng notes para mas madali mong ma-review ang mga matututunan mo later on. So with that being said, let's proceed. Kilala mo ba si Warren Buffett? According to Forbes, as of 2023, meron siyang net worth of 106 billion or 5.8 trillion pesos. Siyang ikalima sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Yumaman siya sa pamamagitan ng mga investments. One time sa isang seminar, merong isang college student ang nagtanong sa kanya kung ano yung best investment. Dahil siya yung pinakamayamang investor sa buong mundo, maraming tao yung naghihintay sa sagot niya. Ang ina-expect ng mga taong ito ay magbibigay si Sir Warren ng company kung saan sila dapat mag-invest. Pero nagulat sila sa naging sagot niya. The best investment you can make is in yourself. Isa sa mga rason kung bakit maraming tao ang nananatiling mahirap ay dahil hindi nila naiintindihan itong sinabi ni Sir Warren. Nagtatanong sila kung saan maganda mag-invest dahil nag-i-expect sila ng mabilisang pagyaman. Kahit wala namang ganun. Kung meron sanang ganun, sana lahat tayo mayaman na. Ang ibig sabihin ng pag-invest sa sarili mo ay pag-invest ng time, effort, and money sa knowledge mo. Noong nag-enroll ka sa Team Genuine Academy, hindi ka naman nag-invest sa business. Hindi ka rin nag-invest sa Team Genuine Academy. Nag-invest ka sa sarili mo. Dahil lahat ng matututunan mo dito sa Team Genuine Academy ay hindi mo lang magagamit sa negosyo, kundi magagamit mo sa lahat ng aspeto ng buhay mo. At ang knowledge na ito ang gagamitin mo para mabawi yung in-invest mo sa sarili mo. Hindi lang pera ang ini-invest natin, kundi pati na rin ang time and effort natin. Habang pinapanood mo itong training na ito, nag-invest ka ng oras mo. Sa tuwing ma-attend ka ng events, nag-invest ka ng time, effort, and money sa sarili mo. Sa tuwing uma-attend ka ng mga training natin, mapa-online man or offline, nag-i-invest ka ng time, effort, and money sa sarili mo. Dahil lahat ng knowledge and experience na makukuha mo dito ay magagamit mo para ma-achieve yung mga goals mo. As of 2023, nakapag-invest na ako ng total of 1.2 million pesos para sa sarili ko for the past 5 years. At lahat ng knowledge na natutunan ko ay in-implement ko para maging successful ako ngayon. Ito yung resulta kapag nag-invest ka ng tuloy-tuloy sa sarili mo. Pero hindi sapat na nag-aaral ka lang. Dapat ginagawa mo ang lahat ng natututunan mo. Ang good news ko para sa'yo, hindi mo kailangan mag-invest ng milyon para sa knowledge mo tulad ko. Magkano lang ba yung binayad mo para makapag-enroll sa Team Genuine Academy? Kaya ako nag-invest ng ganung kalaki sa knowledge ko ay para hindi ka na mag-invest ng ganun kalaki sa knowledge mo. Dahil ang goal ko ay magkaroon ng mas maraming Pilipino na umasenso. Dahil kapag nangyari yun, mas marami tayong matutulungang mga tao. Hindi lang ako nakikinabang sa mga knowledge na ito, kundi pati na rin ang lahat ng Team Genuine students na ini-implement yung mga natututunan nila. Unfortunately, karamihan sa mga tao, gastos ang tingin nila sa pag-invest sa knowledge. Isa ito sa mga dahilan kung bakit mas maraming mahirap kaysa mayaman. Hindi nila naiintindihan kung ano ang pinagkaiba ng kapital o investment kumpara sa gastos. Ang kapital o investment ay ang pinaggamitan mo ng pera ay may ibabalik na mas malaking pera sa'yo. Samantalang sa gastos naman, ang pinaggamitan mo ng pera ay walang ibabalik na pera sa'yo. Para maunawaan mo, meron tayong short quiz. Huwag kang mag-alala dahil sobrang dali lang ito. Question number 1. Alin sa dalawang ito ang kapital? Bagong sapatos na gagamitin mo para sa sarili mo or bibili ka ng stocks ng produkto para ibenta?
Kung ang sagot mo ay ang product stocks, tama ka. Question number 2, alin sa dalawang ito ang kapital? Bagong damit na gagamitin mo para sa sarili mo or bibili ka ng damit para ibenta? Kung ang sagot mo ay ang clothes for selling, tama ka. And question number 3, alin sa dalawang ito ang kapital? Bagong smartphone na gagamitin mo para sa sarili mo or bibili ka ng ticket para maka-attend sa mga training? Kung ang sagot mo ay ang business training, tama ka ulit. Ngayon, baka isipin mo na sobrang simple naman ang mga tanong ko at kahit sino ay alam ang sagot dito. Yes, tama ka. Maraming tao ang alam ito pero hindi naman nila naiintindihan. Anong ibig kong sabihin? Gamitin natin itong example na nakikita mo sa screen. Sa lahat ng mga kakilala, kaibigan o kamag-anak mo, kapag may pera sila, alin sa tingin mo ang mas pipiliin nilang bilhin? Bagong smartphone o umattend sa business training seminars? Sigurado ako na lahat o halos lahat ng mga kakilala, kaibigan o kamag-anak mo ay mas pipiliin yung bagong smartphone. Pero malamang, alam naman nila ang pinagkaiba ng kapital sa gastos. Another example, sa tingin mo ba yung mga taong nagsisigarilyo, alam nila na nakakasama yun sa kalusugan nila? Siyempre alam nila yun. Pero bakit ginagawa pa rin nila? Yun ang ibig kong sabihin. Dahil kapag naiintindihan mo, isinasabuhay o ginagawa mo. Hindi porket alam natin, ginagawa na natin. Kaya sigurado ako na marami kang taong kilala na sobrang tatalino pero hindi nagiging successful. Dahil hindi porket maraming alam ay ginagawa o ini-implement nila yung nalalaman nila. Ikaw, saan mas napupunta ang pera mo? Sa kapital o sa gastos? Mas marami ka bang inilalaan para sa kapital o investment sa sarili mo o sa mga kagastusan? Malalaman mo yan depende sa sitwasyon ng buhay mo ngayon. Kung successful ka na, sigurado ako na marami kang nilalaan na pera para sa kapital o investment sa sarili mo. Kung hindi, mas marami kang nilalaan na pera para sa gastos. Pero huwag ka magalala dahil lahat naman tayo ay dyan nagsisimula. Nung una, akala ko rin gastos yung mga pag-attend sa training o pag-upgrade ng knowledge ko. Kaya ngayon pa lang, tinuturo ko na ito sa'yo para maging mas mabilis yung success mo kaysa sa akin. Bilang baguhan sa pagnenegosyo, meron ka lang 3 bagay na dapat pag-investa ng pera mo. Una ay ang pag-invest sa knowledge mo. Ito ang pinaka-importanting investment sa lahat dahil ang knowledge mo yung gagamitin mo para kumita ng malaki. Kung hindi ka mag-invest sa knowledge mo, wala nang kwenta yung ibang investments na babanggitin ko. Makakapag-invest ka sa knowledge mo sa pamamagitan ng pag-attend sa mga online and offline training natin dito sa Team Genuine Academy. Karamihan sa mga training na ito ay wala namang bayad. Yung iba meron. Makakapag-invest ka rin sa knowledge mo sa pamamagitan ng pag-upgrade sa mga courses dito sa Team Genuine Academy kung sakaling wala ka pang access sa lahat ng courses natin. Ikalawa, dapat mag-invest ka sa pag-attend sa mga events natin na minsan lang ganapin. Sa mga events mo kasi makakasama yung mga taong katulad mo na may malalaking pangarap at yung mga tao na naging successful na para makita at ma-experience mo yung future mo. At ikatlo, dapat ka mag-invest sa negosyo mo dito sa Team Genuine Academy. Sa mga susunod na lesson, pag-uusapan natin ng mas detalyado yung tungkol dito. Basta palagi mo lang tatandaan na kung gusto mong kumita ng malaki at maging successful, dapat ang pinakamalaking investment mo ay sa sarili mo. So that's it. I hope na marami ka natutunan dito sa video training na ito and feel free to watch it again kung hindi masyado naging malinaw sa'yo and make sure na implement mo agad lahat ng mga natutunan mo. See you on the next video. So yan, kay Sir Leo naman tayo magsisimula. Ano yung takeaways mo po o yung tumatak sa'yo doon, Sir Leo? Yung sa investment, dapat pala yung akala ko yung sa investment pira ba. So kailangan pala yung sarili mo, yung time, effort, money at knowledge, no? So kasi na-experience ko yung sa investment, dami akong na sa investment, puro scam. Oo, so parang halos kasi gusto ko sana wala talagang easy money ngayon. So last year at this year parang wala akong swerte ba in terms of investment, always na scam. So lahat na marami akong experience in terms of kanang sa investment ba na ako doon, malaking nawala ko. So sa ngayon pala, so dapat may sa sarili tayo ba yung mga effort natin, hindi lang sa pera kundi yung time, effort at saka yung knowledge natin. So yun lang, coach. Thank you sa pag-share. Ang ganda, no? Tulad ng sinabi ko, hindi lang talaga income. Kasi yung mga nangyari po sa'yo, Sir Leo, charge to experience yun. Hindi ka talo sa nangyari, sa ginawa sa'yo ng mga taong yun. Pundasyon mo yun para matuto. Kaya kung bakit ganyan ka mag-isip ngayon, dahil charge to experience. Yung mga taong nanloko sa'yo na in-scam ka po. Yan. Sometimes you win, sometimes you learn. Na hindi ka natalo sa nangyari, meron kang natutunan. Tama po? Yes, correct. Thank you po, Sir Leo. Kung bakit ganito din ako mag-isip, ayun nga, na hinulma ko yung sarili ko na hindi basta walang ipinanganak na kahit na sinong leader, hinuhulma ang pagiging leader. Thank you po sa pag-share, Sir Leo. Natatapos na din tayo dito. Kay Ma'am Juliet, ano yung takeaways mo po doon or yung pinakatumatak sa'yo, Ma'am Juliet? Yung pinaka-natutunan mo. Open ka po ng mic. Kita-kits po tayo sa Friday ulit, Sir Leo, ha? Yes. Mas mapapabilis na tayo sa Friday. Mas marami na tayong video mapapanood. Ma'am Juliet, open ka ng mic. Hindi ka namin marinig. Ano yung pinakatumatak sa'yo? Sige, open ka po. Yung knowledge at saka dapat po mag-attend palagi ng meeting para yung ng business. Yun po. Ayan, thank you sa pag-share, Ma'am Juliet. Kay Ma'am Melissa, ano yung pinaka-takeaways mo doon sa pinanood po natin? Ano po, gaya ng sinabi ni Sir Leo, ako din, dami ko ding scam sa buhay ko.
Diyos ko, wala talagang easy money. Kaya yung pagdagdag ba ng knowledge, hindi lang yung sa pinag-aralan, sa experience, ang pinaka-the best ang experience. Kasi hindi ka naman matututo. Kagaya ko, na-scam na ako din. Hindi mo din pala mararamdaman yung gano'n na sitwasyon kung hindi ka napunta doon sa sitwasyon na yun. Kaya knowledge talaga is the key at saka experience. Yun, sir. Thank you sa pag-share, Ma'am Melissa. Kasi ang knowledge, para po sa akin base sa perspective ko po to, sa overview ko, isa sa mga na-discover ko, lahat ng tao is merong knowledge, merong kaalaman. Mm. Kasi yung kapatid ng mama ko, ang galing magpayo sa akin nun. Tapos nun, ganyan ganito mo, ganyan gawin mo. Pero, yung ipinapayo sa akin ng kapatid ng mama ko, hindi ko naman nakikitang isinasa buhay niya. Di ba po? Hindi sa lahat ng oras is tama yung kapatid ng mama ko. Ganon din naman yung mama ko. May mga advice sa akin na tigil ko na daw yan. Di naman daw ako yaman dyan. Mas mabuti magtrabaho na lang daw ako. Na mahal na mahal ko yung mama ko. Katulad ni Coach Kyle. Mahal na mahal ko yung mama ko. Pero yun nga na-realize ko na hindi sa lahat ng oras tama yung mama ko. Lalo na kung usapang pangarap na yung pinag-usapan dito. Ayan. Kaya yung knowledge, kung bakit ako nakakapag-training at nakakapagsalita sa inyo, hindi magic ito. Paano natin huhulmayin yung sarili natin. At yung knowledge, tulad ng sinabi ko, lahat ng tao, meron tayo niyan. Ang mahirap makuha, yung wisdom, yung karunungan. Nakukuha natin yung karunungan through experience kapag nakakanasan at pinagdadaanan na natin. Tama po, Ma'am Melissa? Yung wisdom kapag na-experience na po natin. Yan. Kaya yung mga experience nyo na yan, nasasaktan kayo, nahihirapan kayo, yung mga pangyayari na naloko kayo, na-scam kayo, pundasyon yan. Gamitin po natin yan sa tamang pamamaraan at nasa tamang team na po kayo. Ayun. I hope na marami po kayo Yes, sir. natutunan ngayong gabi. Sa Biyernes, kita-kits po ulit tayo, 7 p.m. Hanggang 2 hours lang kasi mga dalaga ko po. Dito po kasi sila natutulog. Iniisip ako ng para na mas maging mahaba pa yung oras natin na magkaroon din tayo ng banding. So, thank you po, Ma'am Melissa, Sir Leo, Ma'am Juliet. Thank you, So, sir. Sir, ayun. hindi pa, wala pa ako yung ano sa Insta, yung sa may, ano yung kanina, yung sa may dashboard pa, yung ano. Dropshipping Business Center. So, papunta Wala pa. tayo dun sa Module 6. Yung Dropshipping Business Okay. Center ko mismo, yung ipapagamit ko sa inyo. Kasi ando doon yung sa Module 6, nando doon yung product, mga product trainings natin, lalo na nurse ka po. Familiar na din po siguro kayo sa oral stem cell. Mas madali po sa inyo na makakapagpa-premium nang walang nilalabas na puhunan. Ibig sabihin, kailangan lang natin maghanap ng mga kliyente na matutulungan ng products natin. Na alam naman natin, yung mga nagki-chemotherapy, dialysis, cancer patient, gumagastos yan ng 20 to 50,000 per month. Tama po? Yes po. Ngayon, itong Elixir Placenta oral stem cell natin, within 3 days, maximum of 1 week, nagkakaroon na agad na magandang result sa patient natin. Kasi itong Elixir Placenta natin is meron siyang 3 categories. Stem cell therapy, DNA therapy, tsaka anti-inflammatory therapy. At alam niyo naman po yung mga bagay na yan. Tama po? Opo. Opo. Inaral ko lang po dito sa Team General ng ano. Sige po, question. Mas magaling ka, sir, sa akin. Ha? Hindi ko pa ano yan. Naririnig ko pero hindi ko ano na Hindi. mai-apply Para po ko sa pala. akin, magaling ka din po. Meron ka ng skills na yan. Natulog lang po. Ang trabaho ko po bilang leader, kasi isa din po ako sa mga head team leader na nagtitraining din sa mga coach and leaders ng Team Genuine Academy. Sabi ko nga, ang trabaho ko is tutulungan kita na tulungan yung sarili mo. Lahat po tayo is merong potential. Meron po kasi akong pattern kung paano ko po may papalabas. Bawat isa sa inyo, may papalabas yung alter ego ninyo, yung success version ninyo. Lahat po tayo nun is binigyan ng Panginoon. At meron akong pattern nun kung paano ko po gigisingin yung spiritual nyo yun. Tapos ng alter ego, ibig sabihin na success version mo, hanggang sa kapag palagi mo na siyang ginagawa, magiging nature mo na yun. Ikaw na talaga yan. Taas noo ka na may pera na ako. Yan. Meron ka ng skills na yan. Magaling ka po. Kasi walang tao na magsasabi sa paligid mo niya na magaling ka. Ang magsasabi sa inyo yan, yung mga taong hindi mo kilala katulad ko. Tama po. Thank you, sir. Kasi ganun din yung ibinigay sa akin ni Coach Carl. Siya yung naniwala at nagtiwala sa akin na kahit na ganun yung itsura ko. Si Coach Carl yung naniwala sa pangarap ko. Yayaman ka, magiging successful ka. Pinanghawakan ko lang talagang paniniwala niya. At kung anong ibinigay niya sa akin, ibibigay ko din yan sa inyo. Hindi ko ipagkakait yan. So maraming salamat po, Ma'am Melissa. Ito po yung dropshipping na tinutukoy mo. Ito, dropshipping business center ko na ipapagamit ko po sa inyo. Si Ma'am Juliet is magkakaroon nito kasi nasa starter ko siya. Kunyari wala po kayo nakikita. Baka, sa group chat natin. Ang laki na pala natin ito. So, hindi po tayo ganun na nagpapakita ng malaking income para lang makapag-inganyo. Yan. So, ayan yung dropshipping business center natin. Meron tayong starter, lifestyle, and premium. Kung halimbawa is gusto mo lang po yung extra income, makapagbenta-benta, fit na sa iyo yung starter dropshipping business center. Kung gusto mo naman po ng 8 ways to earn, yung 8 pamamaraan para kumita, ito yun, mas fit sa yung premium plus lifestyle kung hanap mo is long term. Yan. Nice. Ayan, ipapagamit ko yan sa inyo sa Module 6, mapag-aaralan natin yan, paano natin gagamitin yung dropshipping system, at saka yung paano magpapa-order yung mga clients natin, tsaka product trainings na din. So yun, nasagot ko yung tanong mo, Ma'am Melissa. Yes, sir. Thank you. Kita-kits sa Friday. Kay Sir Leo, meron ka pang gustong sabihin or meron ka pang gustong itanong?
Wala na sir. Thank you so much. Thank you And din see you. po, Sir Leo. Sobrang na-appreciate ko yung pagiging committed din niyo. Kay Ma'am Juliet, meron ka pang gustong sabihin or meron ka pang gustong itanong? Okay na din? Wala na, sir. Tawagan mo ako bukas Salamat ha. po. At sasakalin natin yung admin ng Team Genuine Tech Support ha. Charot. Huwag natin gagawin yun. Kasi hindi ka pa binibigyan ng access, magkakaroon ka nun. So yun lang naman, ma-picture-picture na tayo at para maipakita sa ano,